Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagulat si Cindy nang makilala niya ang asawa ni Vince na si Nasudi. Nabasa niya sa isang write-up ang tungkol kay Nasudi. Ito ang unang miyembro ng cultural minority na bunaganin na nakapagtapos ng kolehiyo. Isa itong guro. Pero bago pa iyon ay sadyang kilala na niya ang babae sa pangalan. Hindi niya ito inabot sa St. Bridget College, pero nang pumasok siya roon ay naririnig na niya ang pangalan nito dahil isa nga itong bunaganin, ang tanging babae sa tribu nito na nakapagkolehiyo. At nagtapos pa si Nasudi na may karangalan. Nagkwentuhan sila pagkatapos nilang magkape kasama sina Vince at McCoy. Nagpaalam ang mga ito na maglalaro ng golf sa bagong gawang golf course ng Mountain Peak Resort. Babaguhin na ni Vince ang pangalan nitong resort. Gagawin ng Mountain Peak Golf Resort. Iyon ang pinag-uusapan ng dalawang iyon, sabi ni Nasudi habang naglalakad sila sa vicinity ng resort. Sina McCoy ang may hawak ng promotions ng resort Tumango siya. Oo, nabanggit nga niya. Karamihan sa crew ng resort ay mga bunaganin, sabi nito. Wow! Ang galing naman, hindi ba? Ang balita ko ay nagkakaroon pa noon ng issue sa pagpapatayo ng resort dahil ayaw ng mga bunaganin na maitayo ito. Oo, isa ako sa kanila. Tumawa ito. Pero napaibig ako sa kalaban. Kumindat ito. Ligtas naman ang kalikasan at ang mga bunaganin kaya ito ang Mountain Peak ngayon. Iginala niya ang paningin sa paligid. Ang ganda nito. Hindi ko inabot ang construction nito. Nakaalis na kami ng Hunterial nang ipatayo ito. Taga-Hunterial ka rin? Oo naman. Ikinuwento niya rito ang istorya ng buhay niya. Komportable siya kay Nasudi. Palibhasa marahil ay alam din niya ang kwento ng buhay nito, kaya hindi na siya nangiming magkwento rito. Wala sa hitsura nito ang mapanghusga ng kapwa. Oo naman. Natatandaan ko na ang garments ninyo sa Montegamo. Sa inyo pala iyon. Sayang naman, sabi nito pagkatapos. Halika, Cindy. Doon tayo sa Children's Nook. Daycare center iyon na inyo offer din namin para sa mga anak ng turista. Naroon ang mga tsikiting namin ni Vince. Iiwan muna namin doon habang wala kaming mag-asawa mamaya. Ang pangalawa ko ang inaanak ni McCoy, si Rico, ang kaisa-isa naming anak na lalaki. Ang panganay at bunso ko ay parehong babae. Pagdating nila sa Children's Nook, minsan pa siyang na-impress. Parang munting paraiso iyon. Mayroong 2 classrooms, isa para sa nursery at isa para sa kindergarten. Nagtuturo ako rito, sabi ni Nasudi. Sa susunod na taon, balak naming palawakin ang aming operasyon. Palalagyan na namin ng elementary. Sa ibang bahagi ng resort, sa medyo corner, ipalalagay ang ipagagawang building. Nag-iipon pa kami ng pondo para doon. Isa itong libreng paaralan. Karamihan sa mga estudyante ay tiyak na bunaganin, pero umaasa kami na magkakaroon kami ng enrollees na taga-ibaba. Ibaba ng bundok ang ibig nitong sabihin. Maari sana naming gamitin ang bayad sa tuition para sa sweldo ng mga guro. Hindi ko nakakayaning mag-isa rito. May isa pa akong teacher dito sa ngayon, si Teacher Luli. Tinawag nito si Teacher Luli at ipinakilala sa kanya. Sa ngayon, may mga gusaling walang palamuti na ipinagawa si Vince para sa aming tribu. Doon ako nagtuturo sa hapon. Doon ang elementary sa kasalukuyan. May 11 estudyante roon at 2 grade level. Humahangang umiti siya rito. Marangal ang ginagawa mo. Bihira ang tulad mo ngayon, Nasudi. O tumawa ito. Tumatanaw lang ako ng utang na loob sa tribu, Cindy. Ang buong tribu ang nagtulong-tulong upang mapag-aral ako ng kolehiyo. Alam mo, sa estado mo ngayon sa buhay, isipin mo na lang kung gaano kayaman ang asawa mo. Sa iba-iba, hindi na sila ang gagawa ng mga ginagawa mo. Maghahari na lang sila ng guro para sa mga batang iyon at hindi na sila ang personal na magtuturo. Alam mo na yan. Pagtuturo ang passion ko, Cindy. Gustong-gusto ko to, saka, ano pa bang gagawin ko kundi alagaan ang mga bata?
hindi naman ako sanay na pahilata-hilata lang at puro paganda. Speaking of paganda, bakit hindi tayo mag-spa pagkatapos nito? Namilog ang mga mata. May spa rito. Oo, bago pa lang yon, halos 2 buwan pa lang. Dinadayo na siya, sa totoo lang. Marami na kaming clients na taga Montegamo. Maniwala ka man o hindi, may mga taga Maynila nang dumadayo talaga sa resort ngayon, ang iba ay artista pa at ibang celebrities. Salamat kay Makoy sa PR and advertising, tumawa ito. Nandito si Mel Chanco noong 1 linggo. Kinindatan siya nito pagkasabi niyon. Talaga? Oo, noong nakaraang buwan naman, iyong magkapatid na Christine Reyes at Aramina ang pumasyal dito. Ano, doon tayo sa spa mamaya? Kailangan ko ring magpaganda kasi may dadaluhan kaming kasal mamayang 4:00 sa Montegamo. Kasal yon ng kaklase ko noong kolehiyo. Mag-stay ba kayo rito ni Makoy? Pero pwede naman kayong magstay dito, mag-enjoy, kumain ng kumain, nakatawang sabi nito. Libre na iyon. Sige, oo ba? Tinawag nito ang 2 anak na parehong nag-aaral na sa kindergarten at nursery at ipinakilala sa kanya ang mga ito. Ang cute nila noong bata pa sila. Bigla niya tuloy na alala si Kisha. Gising na marahil ito. Dumede na kaya ito? Nandito ka para magpahinga, Cindy. Huwag kang mag-alala at hindi naman pababayaan iyon ni Manang Juling, sabi niya sa sarili. Siyempre, karapat-dapat siyang magpahinga. Matagal-tagal na rin siyang wala niyon. Pagdating sa spa ay muli siyang namangha sa ganda at lawak niyon. May sariling pwesto iyon sa resort. May man-made hot spring doon, mga enclosed huts, 3 magarang gazebo for tea and coffee kung saan may matatagpo ang mga babasahin sa isang sulok. Mas humanga siya sa man-made waterfalls doon na banayad ang buhos ng tubig. Sa tunog pa lang yon ay marerelax na ang mga papasok sa spa. Pagkatapos ay sasalubungin pa ng halimuyak ng iba't ibang bulaklak at aromatherapy oils. Minsan naman paraiso iyon. Pero sa halip na marelax o sumaya sa spa, lalo pa siyang na-depress. Hindi niya mapigilan na maisip ang babaeng kasama ni Makoy sa Zebus noon. Ang babae ay yung tipo na madaling maadik sa ganitong luho na nakikita niya sa kasalukuyan. Kaya, hindi siya makaka-imagine na mabuhay nang wala ito. So, hindi tama ang sinabi niya na mabuboard ang mapapangasawa ni Makoy sa lugar na iyon. Malapit ang Espe. May golf course pa. Halos lahat ay nasa Mountain Peak Resort na. May recreation hall pa iyon. Ipinakilala siya ni Nasudi sa mga empleyado roon. Naku, tita, I'm makeover kita. Voluntaryo ng baklang manager ng spa nang makilala siya. Ayon kay Nasudi, sa Switzerland at kailan pa ito nag-train sa pagmamasahe at aromatherapy. Magaling din daw itong makeup artist at hairstylist. Grabe naman. Maarte pang wika nito habang hinahagod siya ng tingin, tila minamarkahan nito ang figura niya. Perpekto ang hugis ng mukha, sana'y makinis ang balat, pero ang dami ng balahibo. Ipalaser natin, gusto mo, tita. Binawi niya ang braso niyang hawak nito. Naku, sold na ako sa ganito. Ayokong pakialaman ang katawan ko. Sige, body scrub at masahe na lang. Pero ang hair, spa rin natin yan. I-trim ng kaunti. Naiimagine ko na ang hairstyle na babagay sa'yo. Tumawa si Nasudi. Pag hindi pa naman nag-propose si Makoy sa'yo pagkatapos mong dumaan sa mapagpalang kamay ni Antoinette, ewan ko na. Para iyang diwata ng kabukiran, may magic hands. Nagpakawala ng malakas na halakhak si Antoinette. Pagkatapos ay hinila na siya nito patungo sa loob ng Desalaming Building. Dito tayo sa indoors, ma'am. Maganda ka na talaga, pero lalo ka pang pagagandahin ng aking mapagpalang magic hands, wala siyang nagawa kundi magpahila na lang. Si Nasudi naman ay sa isang enclosed hut pumasok kasama ang isang attendant. Siya na ba iyon, tol? Tanong ni Vince habang tinatantiya-tantiya ang papalubog na bola. Sino yung siya? Pagmamaang-maangan ni Makoy sa tanong nito. Ay naku! Hinampas siya nito ng club. Aray, masakit yun ha. Natatawang hinimas niya ang natamaang lulod. Ano ba? Ibang-iba ang kislap ng mga mata mo, tol. Kinabahan na agad ako nang makita ko kayong magkasama. Nakita ko yung kislap sa mga mata mo, Makoy. Ganon din ako nung una kong makita si Nasudi. Tinawanan lang niya ang sinabi nito. Iba si Pedro, iba si Pipito, iba si Vincent, iba si Ferdinand. Sige na.
Pabirong dinagukan siya nito, tawa ng tawa sa panunudyo sa kanya. Umangil na siya. Napakabigat ng kamay nito simula noon. Si Vince ay mga 7 taon ang tanda kaysa sa kanya. Kuya-kuya niya ito noong maliliit pa sila. Taga-Caloocan din ang mga magulang nito, kapitbahay nila noong nagbase silang mag-anak doon noong bata pa siya. Ang papa niya na ninong nito ang nagbigay rito ng ideya na pumasok sa resort business. Nagustuhan niya nito ang Mount Banoy bilang lokasyon ng first resort business na sinabak nito. Nakilala nga nito roon ang napangasawa nitong sina Sudi na isang teacher na bunaganin. Hindi na siya umalis sa Hunterial mula noon. Pinalo na niya ang bola. Gusto ko siya, sabi nito habang tinatanaw sa malayo ang tila lumilipad na golf ball. Napapitik ito sa hangin nang bumagsak iyon sa damuhan. Wiw! Sumipol ito. Hinabol nila ang bola. Sino ang gusto mo? Siya naman ang pumorma papalo. Si Cindy. Oo, sabi mo nga, taga-Hunterial din ang pamilya niya. Childhood sweetheart, siguro. Hindi, sa Makati kami nagkakilala. Waitress siya sa Zebus. Talaga? Oo, ikinuwento niya ang pagkakakilala nila ni Cindy. Pahapyaw ay naikwento rin niya ang tungkol sa kapatid niya at kay Kisha. Manghang-mangha si Vince nang malaman ang tungkol doon. So, may maliit kayong babae sa kubo. Bakit hindi ninyo isinama dito? Dalhin ninyo siya rito. Gusto kong makita ang anak ni Gwen. Huminga siya ng malalim. Iyan sana ang ipapakiusap ko sa'yo, Vince. Pakiusap, wag mo munang mababanggit kina mama at papa ang tungkol kay Kisha. Baka himatayin ang mga iyon, lalo pat nawawala si ate. Oo naman, maaasahan mo iyan, Makoy. Huwag ka mag-alala tungkol doon. Kung sa akin lang, hindi lalabas ang tungkol doon. Salamat kapatid. Tinapik siya nito sa balikat. Huwag kang masyadong mamroblema, makakalbo ka sige, biro pa nito. Naubos na ang kanyang pasensya, kaya muli siyang napabuntong hininga. Noon lang uli niya naalala ang tungkol sa problemang nilikha ng kanyang kapatid. Kamakailan, labis siyang nahumaling kay Kisha at kay Cindy, kung inamin man niya o hindi, kung kaya saglit na nawaglit sa isip niya ang tungkol sa suliraning iyon. Sige nang umiti ka na, bata. May lahi pa naman si Ninong. Baka mamana mo, wag laging kunot ang noo. Ngumiti si Vince ng malaki. Pag kunot lagi ang noo, baka magsipaglaglagan ang buhok mo. Sana kaya ko lang itong tanggapin ng madali. Sina mama at papa ang iniisip ko. Namamroblema rin ako kina Ate Gwen at Kisha. Paano na sila? Nakakalungkot isipin si Cindy at ang sakit ng ina niya. Parang ako'y nakatali sa isang walang katapusang siklo. Diyos ko, para yata akong isinumpa. Wala naman akong kinalaman dito. Grabe, wala akong pinatay na tao. Wala akong anak na ipinanganak, pero tingnan mo, mistula akong si Atlas. Pasan ko ang daigdig. Para palang si Sharon Cuneta ang drama mo, tol, ngingisi-ngisi pa ring sabi nito. Hay naku, Makoy. Huwag mo nang masyadong dibdibin ang mga bagay-bagay. Hindi magkakaroon ng problema kung wala rin doon ang solusyon. At napahinto siya sa pagsasalita. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Holy macaroni! Makoy, may nakikita akong aparisyon, hindi dalawa pala. Mapusisa na tiningnan niya ang direksyong itinuturo ng mga mata nito. Napanganga siya. Nakilala agad niya sina Sudi, ngunit ang kasama nito. Cindy! Ikaw ba yan? Napapitlag ang puso ni Cindy nang makita ang reaksyon ni Makoy sa bago niyang anyo. Ang ganda nga ba niya talaga? Siniko siya ni Sudi. Hoy, tingnan mo si Makoy, bulong nito sa nanunudyong tinig. Napipilitang umiti siya sa binata. Maganda ka, sabi nito sa tila nangangarap na tinig. Dama niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi ng mga sandaling iyon. Gusto mo ba? Iyong spa manager ni Sudi ang gumawa nito. Gusto ko. Ma'am, ang ganda mo. Kita mo. Sabi ko na nga, sabi ni Sudi, nakangiti ng may kumpiyansa. Maglakad-lakad muna tayo tapos kakain. Ano, game kayo? Suhestyon ni Vince. Kape muna tayo, doon na lang sa clubhouse, ani na Sudi. Siniko ni Vince si Makoy sa tagiliran. Ano to? Saka lang natinag si Makoy sa kinatatayuan niya. Sige, tara. Yakag na nito na sa kanya nakatingin. Tahimik sila pareho nang magsimulang maglakad palabas ng golf course.
Mas nadagdagan ang kumpiyansa ni Cindy sa sarili mula nang ma-makeover siya ni Antoinette. Napapansin niya ang pagpapahalaga ni McCoy sa bago niyang anyo mula nang manggaling sila ng Mountain Peak Resort. McCoy, may kakilala ka ba sa Little Tagaytay? Pwede kaya kaming mamasyal ni Kisha roon? Sa umaga, pag pinapaarawan ko siya, sabi niya rito isang umaga. Medyo tulala ito sa pagkakatanaw sa malayo mula sa balkonahe habang nagkakape ito sa rocking chair. Nakasakay sa stroller si Kisha at iniwan muna niya sandali sa hardin upang lapitan ito. Napakurap ito at saka napatingin sa kanya. Oo naman, bakit hindi? Kilala ko ang mga homeowners doon. Walang problema. Papapasukin ka ng gwardiya roon. Wow, sige, salamat. Nagagandahan ako sa hitsura ng village, from Mountain Peak, nadungawan ko iyon nang ipasyal ako ni Nasudi habang nag-golf kayo ni Vince. Maganda nga roon. American style ayon. Para kang nasa rancho sa Texas or Wyoming, sagot nito. Talaga? May totoong kabayo? Tumawa ito, aliw na aliw sa parang batang paghanga niya. Oo, totoong mga kabayo. Bakit? Gusto mong sumakay ng totoong kabayo? May mga kabayo sa Mountain Peak ah. Kaunti pa nga lang pero nagbe-breed na sila roon. Kung gusto mong mag-horseback riding, pwede tayong umakyat ulit doon mamayang hapon. Naku, wag na. Hindi ako marunong mga bayo. Ako rin sabi niya sabay ngiti. Wala naman kasi kaming farm, wala akong kabayo. Hindi ako masyadong mahilig sa mga hayop. Kung tutuusin, maliban na lang sa mga paru-paro, nakabilang naman talaga sa mga insekto. Napangiti siya habang nakatitig sa mukha nito. Aba, ibig sabihin isa kang maamong nilalang, sabi niya nang may ngiting banayad. Hindi marahas. Isipin mo yon, mga paru-paro, imbes na mga kabayo. Ikaw, Ferdinand Ortiga, kakaiba ka talaga. Gusto mo mag-aral tayong mag-horseback riding? May trainer si Vince. Tinitrain niya ang panganay niya na maging equestrian. Sa ganito kaagang yugto, sumakay na si Luvin na parang isang profesional. Sana nakita mo kung paano siya sumakay, nakakabilib talaga. Mumiti siya at magalang na umiling. Para lang sa iba ang pangangabayo, hindi para sa akin, sabi niya. Nakakatakot para sa akin ang mga kabayo, pero sabay na kinagigiliwan ko rin sila. Hanggang sa tingin na lang ako. Hindi ko rin yata kayang lumapit sa kanila. Samantala, mabuti pa ay ihatid mo na lang kami ni Kisha sa Little Tagaytay. Aabot pa kung paarawan ko siya. Sige, idadaan ko kayo roon. Babalik ako sa Mountain Peak at hindi namin natapos ni Vince ang napag-usapan namin sa negosyo kahapon. Nagkakwentuhan kami habang nag-golf ng kung ano-ano lang. Makahulugang umiti ito pagkasabi niyon. Hindi na lang siya nag-usisa. Hindi niya gusto ang hitsura ng ngiti nito. Tila may mali siya iyon. Hindi niya matiyak kung ginugulo lang siya nito o tunay na likas sa kanya ang pagiging palabiro sa pakikipagkilala. Ha! Sigurado ako, inborn talaga ang pagiging mang-akit ng mokong na ito sa loob-loob niya. Ipinapasyal ni Cindy si Kisha sa paligid ng Little Tagaytay na Highland Village pala ang tunay na pangalan isang umaga. Sakay ang bata ng stroller nito at paikot-ikot sila gaya ng nakagawian niyang gawin mula nang magka-access siya sa exclusive village na iyon. Magkakilala na sila ng husto ng gwardiya roon. Habang nasa tapat sila ng isang puting-puti at medyo malaman siyang bahay, biglang may nagsalita. Hi! Napatingin siya sa nagsalita. Matangkad at payat ang babae, parang manikin ang itsura. Mukha rin siyang palakaibigan. Abot tainga ang ngiti nito habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Hello, sagot niya. Nakita niyang binitiwan ng babae ang hawak nitong hose at lumapit sa kanila. Napakaganda nito kahit pa simpleng house dress lang ang suot nito. Kumusta, ako si Kathy Balagtas. Pakilala nito sa sarili. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Bagong kapitbahay ba tayo? Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Magaan agad ang loob niya rito. Punong-puno ng kwento ang mga mata ni Kathy Balagtas. Parang dumaan siya sa napakaraming pagsubok, pero nagawa pa rin niyang malagpasan ang lahat para maabot ang kaligayahan. Sa isang paraan, nakakita siya rito ng kaparehong kaluluwa. Cindy ang bida. Anak mo? Hindi, sagot niya. Alaga ko. O akala ko anak mo. Lagi ko kasi kayong nakikita tuwing umagang nag-ikot sa village. Niyo ko nito si Kisha na nakahiga sa stroller nito. Ang ganda ng batang babae,
Paano mo nalamang babae siya? Nakakatuwang tanong niya. Kakaunti kasi ang buhok ni Kisha. Madali lang yan. Puro pink ang gamit niya. Pink na stroller, pink din ang kasuotan ng bata. Natawa siya. Hindi niya naisip iyon. Hey, pwede ba kitang imbitahan sa bahay ko minsan? Nakakainip kasi dito. Nasa Maynila yung asawa ko, inaasikaso yung mga negosyo niya. Baka pwede tayong magsaa o kung anuman. Bago lang din kaming mag-asawa dito. 2 linggo pa lang kami lumipat. Kami ang pinakahuling homeowner dito. Sige, tamang-tama, nagnanap si Kisha tuwing hapon. Papasyala lang ako sa'yo mamaya, sagot niya. Noong isang araw pa laging giliw na giliw si Manang Juling kay Kisha, kaya gustong-gusto niyang mag-alaga sa bata. Natitiyak niyang papayag itong mag-babysit uli kay Kisha mamayang hapon. Halatang natuwa si Kathy sa pagtanggap niya sa imbitasyon nito. Sige, magkita tayo. Okay. Kita-kits mamaya. Alam niyang inaabangan niya na ito. Sabik siya sa kakwentuhan na kasing edad niya. Napupuno na siya sa mga kwento ni Manang Juling, at dahil sobrang layo ng Mountain Peak Resort, hindi ito pwedeng lakarin, kaya wala na sa usapan sina Sudi, maliban na lang kung sasama si McCoy sa kanya papunta roon. Mainit ang naging pagtanggap sa bagong kaibigang si Kathy Balagtas. Sige, Kathy. Medyo mainit na ang sikat ng araw para sa balat ni Kisha. Mamaya na lang. Iuwi ko muna siya sa kubo. Kubo? Ulit nito. Ang ibig mong sabihin, yung kubo na yon? Itinuro nito ang pwesto ng kubo ni McCoy na nasa Durungawan mula sa kinaroroonan nila. Doon kayo nakatira? Rest house iyon ng amo ko, na tito ni Kisha, anya na sinulyapan ang sanggol sa stroller. Nagbabakasyon lang kami rito. Sige, Kathy. Kita tayo mamaya. Sige, aasahan kita ngayong hapon. Hindi naman ako umaalis ng bahay. Bye, baby. Hinaplos pa nito ang pisngi ni Kisha. Itinulak na niya ang stroller patungo sa nag-iisang gate ng village. May pagmamadali sa kilos niya dahil medyo mataas na ang sikat ng araw at hindi na masustansya iyon sa balat nila ni Kisha. Bandang 3:00 ng hapon na isipang magtungo ni Cindy kina Kathy. Katirikan ng araw at masakit sa balat iyon pero natalo siya ng kalungkutan. Tulog na si Kisha at katabi ang himbing na ring si Manang Juling. Kung maghihintay pa siya ng pagbaba ng araw ay baka hapunin siya. Nasasabik siyang magsaa kasama ang bago niyang kaibigan. Wala na naman si McCoy sa kubo ng hapong iyon. Halos araw-araw pagkatapos ng tanghalian ay nagtutungo ito sa Mountain Peak Resort. Siguro ay may negosyo na pinag-uusapan ito at si Vince. O kung hindi man ay baka gumagamit ito ng internet doon para makipag-usap sa opisina nito sa Maynila. Dumarating ito bandang 6:00 na ng gabi. 4 na sunod-sunod na araw ng ganoon. 1 linggong singkad na sila sa lugar na iyon at tila wala pang balak na bumalik ito sa lungsod. Kung sa bagay, wala naman siyang balak magreklamo. Kaya lang, kailangan na niyang bumalik sa trabaho niya sa Zebus. Tapos na ang suspensyon niya roon. Hindi pa man ay parang tinatamad na siyang magtrabahong muli bilang waitress. May alagang maliit na aso si Kathy. Iyon ang sumalubong sa kanya sa gate nang mag-doorbell siya roon. Kikiwal-kiwal ang buntot ng tuta habang magiliw na kinakahulan siya. Kapag ganoon ka-friendly ang gwardiya sa bahay, tiyak na hindi lang ang buong bahay ang malilimas, pati ang aso mismo ay makikidnap. May korona pa ang tuta. Nakakaloka sa loob-loob niya. Kasunod ng tuta ay isang may edad at may katabaang babae. Kayo po ba si Miss Cindy Ambida, ma'am? Magalang na tanong nito. Nahinuhan niya nakawaksi ito ni Kathy. Tumango siya, nakangiti. Ako nga po. Sa kapalang nito binuksan ang gate. Kung tutuusin, hindi naman kailangang maglagay ng gate sa mga bahay na naroon dahil tahimik naman at secure ang buong village. Siguro ay dekorasyon na lamang ang bakod na iyon para lalong magmukhang ranch house ang mansyon. Magiliw rin siyang sinalubong ni Kathy. Ipinakilala siya nito sa tuta nitong si Jughead, isang Yorkshire Terrier. Natawa siya. Iyan pala ang dahilan ng korona, sabi niya. Oo nga, tugon ni Kathy na may perpektong British accent. Tumungo na siya rito patungo sa lanai. Doon daw sila magtitimpla ng tsaa o kape, depende sa gusto niya. Pagdating doon, agad silang sinalubong ng 2 unipormadong katulong. Isa iyan sa patakaran dito sa village, Cindy.
Lahat ng katulong ay dapat nakaayos ng kaaya-aya, sabi nito habang umaalis ang dalawang katulong. Tumango siya. Pansin ko nga. Ayoko nga sanang sumunod, pero alam mo, bago pa lang kami ni Thor dito. Yun ang pangalan ng asawa ko. Sabi ni Kathy habang inilabas ang kanyang mamahaling cellphone at ipinakita ang litrato ng isang gwapong lalaki na yakap-yakap si maliit na Jughead. Ayan siya, kasama si Juggy. Ang cute nila, hindi ba? Oo, ang cute nila. Oo nga. Itinabi na uli nito ang cellphone. Mukhang sobra-sobra na talaga ang pagmamahal niya sa asawa niya. Maiintindihan naman iyon, lalo na't bagong kasal pa lang sila. May bahay din ako sa town proper, pero binili ko iyon gamit ang pera ng unang asawa ko, kaya ayaw ni Thor na doon kami tumira, at ayaw din niya na manatili kami sa poder ng mga magulang niya. Nang buksan ang village na ito, nagpa-reserve agad siya ng lote. Kailan nga lang nagawa ang bahay na ito? Kung ano-ano ang napagkwentuhan nila ni Kathy. Ikinuwento nito ang kwento ng kanyang buhay at hindi siya nadismaya. Tama nga ang unang impresyon niya rito. Marami nang pinagdaanan si Kathy sa buhay. Nagets din niya kung paano nito nakuha ang British tuwang nito. Sa haba ng kwentuhan nila, dahil pati siya ay napachika ng tungkol sa talambuhay niya, hindi niya namalayan ang oras. 8:00 na pala ng gabi. Ni hindi sila tumayo sa inuupuan nilang silya sa lanay gayong halos 5 oras silang nagkwentuhan. Ipapahatid na kita sa driver, mahirap nang umuwing mag-isa ng ganito kadilim, sabi ni Kathy, na naman hindi niya kinontra. Nakakatakot maglakad sa lugar na iyon sa mga ganoong oras, hindi dahil sa masasamang loob kundi dahil sa mga maligno. Malay niya kung mayroon niyang mga ganoong nilalang. Salamat sa pagdalaw. Kita-kit sa susunod, Cindy. Oo, magkikita tayo ulit minsan. Saan ka na nga ba napunta? At sino iyong naghatid sa'yo, sa lubong ni McCoy kay Cindy? Lisangling niya ang mga kilay nito. Lalo siyang inalihan ng kaba. Sabi na nga ba niya at magwawala ito? Hindi agad siya nakasagot. Saan ka galing, Cindy? Ulit nito sa tanong. Inimbitahan ako ng isang kapitbahay, na utal na sagot niya. Lalong sumama ang hilatsa ng mukha nito. Kapitbahay? May kapitbahay ba tayo? Saan? Sarkastikong tura nito. Doon, sa village. At ano naman ang posibleng ginawa ninyo ng kapitbahay na yon at inabot ka ng ilang oras sa bahay niya? Hindi niya gusto ang dating ng sinabi nito. May mali siyang ipinahihiwatig ang dating ng boses nito. Nagsaa kami. Nagkwentuhan kami ni Kathy at hindi na namin namalayan ang. Kathy, putol nito sa pagpapaliwanag niya. Bumaba na ang tono ng boses nito. Pasensya na, McCoy. Tulog si Keisha nang umalis ako kanina. Iniwan ko siya kay Manang Juling. Kampante naman ako na kahit abutin ako ng ilang oras sa pagkukwentuhan ay hindi niya pababayaan ang bata, pero hindi ko in-expect na abutin ako hanggang 8:00 ng gabi. Napakagatlabi siya. Pasensya. Nakatitig lang ito sa mukha niya, tila pinag-aaralan ang sinasabi niya. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Alam kong hindi maganda ang ginawa ko, kaya handa akong mag-extend ng trabaho ko ng ilang araw pa matapos ang napagkasundo ang 2 linggo. Nakagat niya ang ibabang labi pagkasabi niyon. Hindi yata penitensya ang nasa isip niya kundi kasiyahan, kaya dali-daling dinugtungan ang sinabi. Iyon pala, kung gusto mo pa rin akong tanggapin bilang yaya ni Keisha. Tumango siya. Linawin muna natin ito, Cindy. Hindi bawal ang mga pitbahay, pero sana huwag mong pababayaan ang mga obligasyon mo. Klaro ba yan? Tumango siya naman. Malinaw at klaro. At sana lang, magpapaalam ka muna sa akin at huwag mo nang ulitin ang ginawa mo ngayon. Mahirap pa namang humanap ng signal dito, hindi ko makontak ang cellphone mo. Akala ko'y kung saang lupalop ka na napapunta at kung ano na ang nangyari sa'yo. At sana ay mawarningan ako agad ng tungkol doon, kung sino ang pupuntahan mo nang hindi naman ako nag-aalala sa pag-aakalang kung sinong lalaking kapitbahay ang nag-imbita sa'yo. Lalaking kapitbahay. Ulit niya sa sinabi nito. Bago pa niya masensor ang tanong sa isip niya ay isinatinig na niya iyon. Bakit? Ano ng kaso kung lalaking kapitbahay ang mag-imbita sa akin? Nagsiselos ka ba? Marahas siyang tiningnan nito. Hindi niya kayang pangalanan ang ekspresyong nakikita niya sa mukha nito. At hindi niya inangahas na bigyan ito ng pangalan. Ayaw niyang magkamali. Ayaw niyang umasa. Malakas siyang bumuntong hininga. Pasensya na,
Aminado ako, nagkulang ako sa sinabi ko kanina. Nagpanik lang ako noong sabihin ni Manang Juling na lumabas ka raw. Ang sinabi mo lang daw ay may nakilala kang kapitbahay at doon ka pupunta. Napailing ito. Akala ko isang lalaking kapitbahay ang pinuntahan mo. At kung lalaking kapitbahay man, ano naman sayo? Siguro na may malaya akong pumunta kahit saan ko gusto. Malaya akong pagbigyan kahit sino ang mag-imbita sa akin, babae man o lalaki iyon. Maliban na lang kung bilanggo ako dito. Siyempre hindi ka bilanggo. Malaya kang makipagkita kahit kanino. Pero naputol siya. Pero ano? Halos hindi iyon lumabas sa bibig niya. Pigil niya ang paghinga habang hinihintay ang paliwanag. Bumuntong hininga siya. Ang problema, nakakabahala kapag lalaki ang pupuntahan mo at aabutin ka ng ganitong oras na hindi pa umuwi. Alangan namang hindi ako mag-alala, pananagutan kita sa pamilya mo. Nakatingin ito sa mukha niya, tila galit na hindi niya alam. Nakakunot ang noo nito na para bang may isang puzzle itong hindi mabuo kaya nanggigigil ito. Siya naman ay tila lobong na de-deflate ng mga sandaling iyon. Asa pa siya. Natural, mag-aalala ito sa kanya. Amo niya ito. Ano pa ba ang ini-expect mo, Cindy ang bida? Muli, patawad, Cindy. Nagkamali ako. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito. Nang mawala ito sa paningin niya, saka pa lang niya nagawang ibuga ang hanging naipon sa dibdib niya. Nag-focus siya sa isang bahagi ng exchange nila kanina. Halatang nakahinga ng maluwag si McCoy nang marinig kanina ang pangalang Kathy. Ibig bang sabihin yon ay nabawasan ang alalahanin niya dahil babae ang kasama niya noong nawala siya kanina? Dapat ba siyang masiyahan doon? Napangiti siya. May nararamdaman siyang selo si McCoy. Sa inakala nitong lalaki ang kapitbahay na pinuntahan niya. Pero bakit naman ito magsiselos? Posible kayang pareho sila nito ng damdamin? Parang may pakpak ang mga paa niya nang pumanhik at tumungo sa kwarto ni Kisha. Magaan na magaan ang pakiramdam niya. May kaibigan na siya sa lugar na iyon sa katauhan ni Kathy. At ngayon ay ang natuklasang pagsiselos ni McCoy. Kung hindi pa naman sapat na dahilan iyon para gumaan ang pakiramdam niya, hindi na niya alam kung ano pa ang makakapagpasaya sa kanya. Pero syempre, may sasira naman ang panaginip niya. Parang nananadya ang isip niya nang ipinasok niya sa sistema ang iba pang sinabi ni McCoy. Alangan naman akong hindi mag-alala, pananagutan kita sa pamilya mo. So, ano na? Asa pa siya? Mas matatawag na dahilan ni McCoy ang pag-iingat sa sarili kaysa selos. Tingnan mo ang mga bulaklak, Kisha. At ang paglubog ng araw, ang ganda. Karga ni Cindy si Kisha sa garden. Palubog na ang araw kaya dinala niya ito roon. Si Manang Juling ay iniwan niyang nagtitiklop ng mga damit ni Kisha sa kwarto. Sinamyo niya ang malamig na hanging hunterial. Sa pagkakatanaw sa papalubog na araw, nagbabalik sa kanya ang maraming alaala noong sa hunterial pa sila nakatira na mag-anak. Kung may pagpipilian siya, gugustuhin niyang tumira sa rest house na iyon ni McCoy. Kahit ilang araw pa lang sila sa kubo ay ramdam niyang napapamahal na sa kanya ang lugar na iyon. Sa parehong paraan na mas lalo siyang nahuhulog kay McCoy. Sa bawat araw na nakakasama niya ito, lumalalim ang damdamin niya para dito. At kung pag-uusapan ang lalaki, sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang palapit ito sa kanila ni Kisha. Hindi pa sila nagkakausap ng masinsinan mula nang magalit ito dahil sa ipaglalamierdat niya sa village ni Catherine. Hindi na uli siya nagawi sa bahay ng bago niyang kaibigan. May kakaibang kabang idinulot ang papalapit na tanawin ni McCoy. Para bang muli niyang nakikita ang lalaki sa unang pagkakataon. Sa distansya nito sa kanya, dama na niya ang panginginig ng mga tuhod niya. Ano pa kaya kapag tuluyan na itong nasa tabi niya? Hay, bati nito ng tuluyan nang makalapit sa kanya. Hello, bakit ba siya nabubulol sa iisang salitang sinabi niya? Ang ganda-ganda mo naman. Nag-angat siya ng tingin dito. Hawak nito ang isang kamay ni Kisha, kaya akala niya ay ito ang tinitingnan nito. Hindi niya inaasahang nakatutok ang mga mata nito sa kanya. Isang bahagi ng isip niya ang nagsasabing iiwas niya ang mga mata. Ngunit talagang hindi niya magawa. Sa akin mo ba sinasabi yan, McCoy? Tinanong niya ito sa katahimikan. Titig na titig kasi ito sa mukha niya. Nakangiting tumikhim muna ito bago nagsalita uli. Tungkol sa nangyari kagabi. Sinimulan niya ang pagsalita. Gusto ko uling humingi ng dispensa, Cindy. Okay na yon.
Wala ka kasi kaya hindi ako nakapagpaalam sa'yo ng personal, sagot niya. At dahil dead spot dito ang network natin, hindi ko na dinadala ang cellphone na ibinigay mo sa akin. Nagselos ka nga ba, McCoy? Iyon nga ba ang tamang interpretasyon sa reaksyon mo nang makita mong lalaki ang naghatid sa akin pauwi rito kagabi? May itsura kasi ang driver ni Kathy, matipuno at gwapo sa magaspang niyang paraan. Dati raw itong bodyguard ni Kathy pero ngayon ay nagsisilbi na rin bilang security guard sa bahay ng mga ito. Akala ko lang talaga kasi lalaking kapitbahay ang pinuntahan mo. Kung sakaling lalaki man nga ang pinuntahan ko, wala namang masama roon, hindi ba? Libre ako at pwedeng makipagkita. Wala namang nobyo na magagalit kung sakali. Alam niyang sinusubukan niyang asarin ito. Pero may gusto siyang patunayan kaya ginagawa niya iyon. Hindi mo ba ako kinokonsidera sa mga posibleng magagalit? Napamulagat siya rito. Bakit? Nobyo ba kita? Ilang sandaling nanatili lang itong nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay nakita niya ang pagkalito sa gwapong mukha nito. Pagkatapos ay napailing na lang siya. Pasensya ulit, sabi nito. Bagaman hindi niya ito napuwersang sagutin ang tanong niya, kontentong napangiti siya. Parang may sinasabi sa kanya ang mukha nito. At hindi niya mapigilan ang pag-uumapaw ng pag-asa sa puso niya. Ngunit pinagsabihan niya ang sarili pagkatapos niyon. Pero huwag kang masyadong mapagpalagay, Cindy. Baka sarili mo lang ang saktan mo kapag umasa ka ng husto. Hindi sapat ang isiping iyon upang mapacify ang naliligalig niyang mga nervous sa katawan. Pwede mo ba akong samahan? Napalingon si Cindy nang marinig ang tinig ni McCoy na nagsalita mula sa likuran niya. Kalong niya si Keisha habang nagpapaaraw sa hardin. Katatapos lang niyang magkape sa balkon. Tulog na tulog pa si McCoy nang matapos siya. Natanaw niya ito nang mapadaan siya sa tapat ng bintana ng silid nito nang pababa na siya sa mababang hagdan ng balkonahe patungo sa hardin. Samahan? Anya, sige, saan ba? Sa Tagong Paraiso, sagot nito, sabay kindat sa kanya. Automatikong napasimangot siya. Pinagtitripan siya nito. At ano ang gagawin natin, hahanapin natin iyon? Bakit hindi mo nalang hintayin na magpakita ng kusa, pamimiloso po niya. Tumawa ito ng malakas. Hindi kita niloloko. Tagong Paraiso ang pangalan. Isang resort yun. Kamit ko ang resort owner. Ang Ortiga & Son ang hahawak ng advertisements nila. Napahiya naman siya. Ang akala niya ay kung anong kapilyuhan ang iniisip nito. Tagong Paraiso. Mayroon na naman palang bagong resort. Ang dami nang nagbago rito sa Hunterial mula nang umalis ang pamilya ko. Tumango ito. Oo, napakaunlad na ng Hunterial at papaunlad pa. Karamihan sa mga tao rito, ayaw talagang umalis sa bayang ito. Marami nang ang dumadayo rito Kagaya ng mga taga Highland Village. Karamihan naman sa mga iyon ay hindi talaga na taga Hunterial. Mga bahay bakasyonan ang mga nasa Highland. Halos tuwing weekend lang dumarating ang mga mayayamang may-ari ng mga mansyong iyon. Kaya nga naisipan ni Papa na magretiro na sa Ortiga & Son dahil napakaganda ng takbo ng real estate business dito ngayon. Tumango rin siya. Oo nga, pansin ko nga iyon. Nagsusulputan na ang subdivisions kahit pa sa bundok. Isipin mo iyon. Kung ako sa'yo, babalik na ako sa Hunterial. Kinindatan uli siya nito. Gayunman, pwede ka bang maghanda pagsapit ng alas 11? Alas 12 ang appointment ko kay Ginoong Cheng, luncheon meeting kasama ang asawa niya, sige. Great. So, aalis tayo ng alas 11. Maghanda ka ng alas 10:59. Kakatok ako sa pinto mo, sabi nito, sabay ngiting parang nahihiya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila sobrang excited ito, parang teenager sa una niyang prom. Sige, hahanda ko ang sarili ko. Nagpaalam na ito sa kanya pagkatapos. Patungo raw ito sa Mountain Peak Resort para makipagkape kay Vince. Nabanggit na nito sa kanya na napapahilig ito sa pag-golf mula nang mapapunta sila sa lugar na iyon. Pakiramdam niya, talagang nasisiyahan na ito sa relax na pamumuhay doon. Hindi pa man ay namomroblema na siya. Paano kung mapabayaan ang negosyo niya dahil sa ugaling iyon? Paano kung mapagaya ito sa daddy niya na na-addict sa pagsusugal kaya bumulusok ang kabuhayan nila? Huwag kang marunong-marunungan, Cindy. Iba ang sugal sa golf o sa pagiging laid back sa buhay, paalala niya sa sarili. Nagre-relax lang si McCoy. Kumaway pa si McCoy sa kanya nang sumakay ito sa pickup at paandarin iyon.
Napuno ng antisipasyon ang dibdib niya habang nakatanaw sa papalayong sasakyan nito. Hindi agad niya naalala ang isang problema. Wala siyang maayos na isusuot para sa business meeting ni McCoy sa may-ari ng Tagong Paraiso Resort. Patiyad-tiyad si Cindy sa paghahanap ng signal ng cellphone. Kailangang mai-text niya si McCoy. Baka makauwi ito ng bago mag-alas 11, madidismaya ito kapag nakitang hindi pa siya bihis. Busit naman. Magka-signal ka, walang kwentang cellphone ka. Dead spot kasi ang lugar na kinaroroonan ng kubo ni McCoy. Mahina at nawawala ang signal. Minsan ay nakakatsamba siya na may signal, may mga pagkakataong totally walang signal. Gaya ng mga sandaling iyon. Kung kailan kailangan ang cellphone, saka siya hindi makahanap ng signal. Ano ba nang ginagawa mo riyan, Ineng? Puna tuloy sa kanya ni Manang Juling. Naghahanap ho ng signal ng cellphone para mai-text si McCoy. Nako, akala ko na may kung ano. Akala ko ay naghahanap ka ng gagamba, biro nito. Napahinga siya ng malalim. Mabuti pa siguro isundan ko na lang siya sa Mountain Peak. Baka abutin siya ng alas 11 roon. Mabuti pa nga. Kaso, napakalayo nun. Paano ka pupunta roon? Wala namang bumibiyahe papunta roon. Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Alam ko na, Manang. Pupuntahan ko iyong bagong kaibigan ko riyan sa village. Makikiusap ako kung pwedeng ihatid niya ako sa Mountain Peak. Sige, mag-iingat ka. Kayo na muna ang bahala kay Kisha. Pagkatapos magpaalam ay dumiretso na siya kay Kathy sa Highland Village. Naku, Diyos ko. Tingnan mo naman ang sarili mo, bulalas ni Kathy nang matapos niyang bihisan at ayusan si Cindy. Para kang professional model. Grabe, kung ganyan lang sana ang bone structure ko. Natawa siya. Ito naman, kung magsalita, akala mo naman. Bakit? Talaga namang kahanga-hanga ang katawan mo, Cindy. Tignan mo naman ang sarili mo. Nakakalungkot lang, hindi ganyan kaganda ang pagkakasuot ng damit na to sa akin. Dahil buntis ka, sabi niya. 7 linggo na itong nagdadalang tao. Chanel ang damit na to, Kathy. Siguradong napakamahal nito. Gaano kaya katagal na ikakain ng pamilya niya ang halaga ng damit na iyon? Pero ayaw na niyang isipin iyon. Suot na niya ito ngayon, tama nang namnamin niya ang sayang dulot ng pagsusuot ng mamahaling damit. Dahil pansamantala lamang iyon. Sa iyo na ang damit na iyan, Cindy. Tutal, hindi na rin yan magkakasya sa akin. Medyo kapos na rin sa hiya yang ganyang style, at ayaw ni Thor ng ganyang tabas ng damit ko. Yumaling si Cindy. Maaaring gustong-gusto ko ang damit na to, Kathy, pero sana'y maunawaan mo kung bakit hindi ko ito matatanggap. Napakabuti mo, Kathy, salamat talaga. Tila napahiya si Kathy. Pasensya na, hindi ko sinasadya na. Ayos lang yon, Anya, sabay ngiti. Aanhin ko naman ito, hindi? Sabi na lang niya. Umiti ito at hindi na nagkomento. Maya-maya ay sinipat nito ang hitsura niya. Napakaganda mo. Sadyang walang kapintasan. Tiyak na mai-in-love sa'yo ang boss mo. Napangiti siya sa sinabi nito. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Pagkatapos ay tumawa siya. Pag nangyari yon, Kathy, salamat sa Diyos para kay Coco Chanel. Gaga, ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Halika na, Cindy. Salamat sa tiwala mo sa akin, Kathy. Sobrang na-appreciate ko. At maraming salamat din sa makeover. Pero, hindi ba mukha akong gaga na naka-Chanel pa at full makeup gamit ang Shu Uemura dito sa Hunterial? Bakit hindi? I mean, nasa Mount Banoy tayo, paalala niya sa kaibigan. Umisi si Kathy. Ano ngayon? Bakit, ang mga Diyos sa Mount Olympus, sobrang glam kaya nila? Oo na, Attorney Nebran. Sabay silang napalingon kay Thor, ang butihing asawa ni Kathy. Naipakilala na siya rito ng kanyang kaibigan. Ang bangkong pinangangasiwaan nito noon ang nag-ilit sa mga kabuhayan nila, kaya slightly ay kilala na rin ni Thor ang pamilya niya, lalo na ang daddy niya. Ngayon ay ito ang presidente ng bangkong pag-aari ng lolo ni Kathy, ang Capitol Bank. Natawa siya sa sinabi ni Thor. Sinabi mo, Thor. Sumulyap si Kathy sa suot nitong relo. Ay, alas 11:15 na pala. Ang bilis ng oras. Ipahahatid na kita kay Manolo, Cindy. Sakto naman, susunduin niya ang private nurse ko mamayang alas 2, di ba, sweetheart? Maselan pa naman ang pagbubuntis ko.
Oo nga. Mas mabuti pang umalis ka na, Cindy. Baka mainip ang date mo. Hindi iyon date, tanggi niya. Hay, ewan ko sa'yo, sabi ni Cathy. Halika na. Hindi maipinta ang mukha ni McCoy nang salubungin nito si Cindy pagkatapos siyang ihatid ni Manolo. Nakadama siya ng pagkadismaya. Inaasahan niyang mamamangha ito dahil ang ganda-ganda niya talaga. Sa halip, mistulang pinakain ito ng adobong sobra sa suka. Bakit? Alanganing tanong niya. Sa halip na sagutin siya ay tinanguan na lang nito si Manolo. Sumakay ng muli sa sasakyan ang malaking lalaki at saka pinaandar na iyon. Saka palang kumilo si McCoy sa kinatatayuan nito sa hardin. Pumunta ka na naman sa kaibigan mo, sabi nito. Kanina pa kita hinihintay rito. Ano ba yung suot mo, hiniram mo o ano? Hiniram ko kay Cathy. Wala kasi akong damit na maisusuot eh. Pasensya na. Late na ba ako? Umiling ito. Hindi halika na, sabi nito at tumalikod na. Nagpatiuna na ito patungo sa pickup truck at pinasakay siya sa front passenger seat. Tahimik ito sa durasyon ng kanilang biyahe. McCoy, untag niya rito nang maiparada nito ang sasakyan sa parking lot ng Tagum Paraiso Resort. Tunay ngang karapat-dapat sa pangalang Tagum Paraiso, isang lugar na lihim at malayo sa mata ng mundo. Tamang-tama para sa mga pusong nagtutagong magmahal, sa isip-isip niya. McCoy, may problema ba? Problema? Umiling ito. Wala. Meron eh. Tignan mo ang sarili mo. Yan, tingnan mo sa salamin. Para kang matandang binatang bagong busted, biro niya. Baka madismaya sa'yo ang kliyente mo. Napatingin ito sa kanya. Pagkatapos ay unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Alam mo, kung hindi ka lang gaanong kaganda, ikaw na siguro ang perpektong asawa. Napaisip siya. Ano ang koneksyon sa isa't isa ng mga sinabi nito? Tumawa lang ito. Halika na. Nagpatiuna na ito sa pag-ibis at saka siya pinagbuksan ang pinto. Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangang manghiram ka pa ng damit? Sana sinabi mo agad sa akin. May oras pa naman, pwede pa sana tayong mag-shopping. Maaayos na rin naman ang mga nabibili ritong damit ah. Oo nga, pero... Ginoo Ortiga. Kamusta, Mrs. Cheng? Mahinhing niyakap ni McCoy ang babaeng nasa gitnang edad na bumati sa kanila. Mukha itong matrona, puna niya, at hindi niya naiwasang bigyan ng mali siya ang pagkakapisil nito sa baywang ni McCoy. Ibinaling na lang niya ang paningin sa malayo upang huwag nang masaksihan iyon. Hindi niya alam kung matatawa o magugulat kay McCoy. Sandali lang, ang sungit naman niya. Pero nang makita niya si Mrs. Cheng, bigla siyang naging sweet. Cindy, ito si Mrs. Cheng, isa sa mga may-ari ng resort. Ang corporation ang may-ari ng Tagum Paraiso, sabi ni McCoy. Mrs. Cheng, ito ang assistant ko, si Cindy. Assistant pala ang role ko, bulong niya sa sarili habang nakikipagbeso kay Mrs. Cheng. Kung sa bagay, ano pa ba ang reklamo niya? Hayon na nga at tumaas ang ranggo niya, mula sa pagiging yaya hanggang maging assistant, pwede na. Huwag ka nang magmaktol dyan, Cindy Ambida. Dahil sa kalandiang taglay ni Mrs. Cheng, hindi masyadong na-enjoy ni Cindy ang stay niya sa resort. Ang sarap pa naman sanang gumala pagkatapos nilang kumain at mag-discuss ni na Mr. Cheng at McCoy ng negosyo. Itinaboy na siya ng binata kung nais niyang magliwaliw mag-isa, subalit nagpakatanggi-tanggi siya. Malabo ang mga mata ni Mr. Cheng kaya hula niya ay kayang-kayang gapangin ang asawa nito si McCoy nang hindi nito namamalayan. Pero kadiri naman iyon. Papatol ba si McCoy sa matronang iyon na mukhang monay na pinisa at binudbura ng asukal? Oy, Ale, bakit ganyan ang mukha mo? Sayang lang ang make-up mo. Huwag kang sumimangot, puna ni McCoy sa kanya nang pauwi na sila. Dadaan muna raw sila sa bayan para bumili ng grocery supplies. Matagumpay ang pulong panegosyo nito kasama ang mga Cheng. Kung may angal man o hindi nagustuhan si Mr. Cheng, agad na nakaayuda si Mrs. Cheng kay McCoy. Kiliting-kiliti ka kay Mrs. Cheng, birong totoo niya rito. Ngumisi ito. Paanong hindi ako makikiliti, gapang ng gapang ang kamay niya. Ipinagmamalaki mo pa? Umingos siya. Alam ko kung paano harapin ang mga ganitong tao. Sanay na ako sa ganyan. Bahagi yan ng trabaho, Cindy. Huwag kang magselos dyan, tudyo nito. Pakiramdam niya ay namula ng husto ang mga pisngi niya. Pero hindi naman siya nakapagsalita para pasubalian ang sinabi nito.
Ngingiti-ngiting sumipol si McCoy at masaya nang ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Isa siya sa mga sandaling masayahin at pilyo. Isa iyon sa mga bagay na gusto niya sa kanya. Para itong diamante, maraming katangian. Minsan seryoso, minsan maloko. Minsan sweet, minsan masungit. Pero madalas, gwapo. Hindi lang madalas, pagtatama niya sa sarili. Palaging gwapo siya at iyon na iyon. Huminto ang pick-up sa harap ng isang mini-mart. Kinuha ni McCoy ang listahan ng mga pamimilhin mula sa wallet nito. Si Manang ang naglista niyan para huwag ko raw makalimutan ang mga kailangan. Mukhang nakaayos ayon sa prioridad ang listahan. Nasa unang pwesto ang pinakaunang pangangailangan, ang gatas ni Kisha. Tapos ay diapers. So, halika na sa loob. Tumango ito at pumasok na sila sa mini-mart. Lahat ay napapatingin sa kanila. Hindi lang dahil sila ay kakaibang ang kasuotan, kundi dahil kakaiba ang hitsura nila sa lugar na iyon. Talagang namumukod-tangi ang kanilang mga kasuotan. Naka-shirts at maong jeans lang ang halos lahat sa paligid. Pero kahit papaano, nakilala niya ang tindahang ito. Kakilala pa nga niya ang nasa isang counter doon. Monette. Cindy. Napamaang ito sa kanya habang ipinapunch nito ang presyo ng isang item mula sa grocery cart nila ni McCoy. Cindy, ikaw nga. Oo, ako nga, Monette. Ano ka ba, para ka namang nakakita ng multo? Gagi, hindi lang ako makapaniwala, umiling ito. Naririto ka na pala uli sa Hunterial. Ngumiti siya. Hindi, nandito ako para sa trabaho. Si Mr. Ortiga nga pala, boss ko. Hindi na niya ipinakilala si Monette kay McCoy. Nagtanguan lang ang dalawa. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Monette ang ginagawa. Hanggang kailan ka rito? Pasimpleng tanong nito. Si McCoy ang sumagot para sa kanya. 3 araw pa. 3 araw. Napatingin siya rito. 2 araw na lang ay tapos na ang 2 linggong suspension niya sa Zebus. Hindi ito sumagot. Nagbayad na ito ng mga pinamili niya. Napipilitang nagpaalam na lang siya sa dating kaklase. Nang sakay na sa pick-up pa uwi sa Kubo, saka lang niya binuksan ang paksa tungkol sa 3 araw pa diumanong pag-stay niya sa lugar na iyon. 2 araw na lang ba? Sabi niya lang. Sige, 2 araw na lang. Hindi na siya kumibo. May balita ka na ba kay Gwen? Meron na. Kailangan ko nang kumilos agad. Nag-aalala na sa kanya ang mga magulang namin. Kinakabahan na si Mama na, alam mo na. Baka nahanap na ni Ate Gwen ang tunay na mga magulang niya. Nakuha ng sinabi nito ang interes niya. Nasaan ba ang biological parents niya? Nahanap na ng pribadong investigador ko ang kanilang pamilya. Nasa San Miguel, Bulacan sila. Pero patay na ang mag-asawa. Pinababantayan ko ang lugar ng tunay na mga magulang ni ate. Maaaring isang araw ay dumaan si ate roon. Makukumpirman on ang teoryang nasa Bulacan si ate para sa biological parents niya, pahayag nito. Hindi pa rin ako sumusuko sa pag-asa na siya rin ang kusang lalapit sa amin. Mukhang nagbabago na si ate kahit paano. Sa tingin ko, nagtatrabaho siya ngayon sa isang malaking kumpanya ng real estate na may proyekto sa Bulacan. Coincidence man o hindi, ang trabaho niya bilang ahente sa real estate ay nasa Bulacan, kailangang huwag siyang mawala sa paningin ng detective na inupahan ko. Tumango siya. Oo nga, mukhang praning pa naman ang kapatid mong iyon. Isipin mo na lang ang mga ginagawa niya sa buhay niya. Hindi maraming tao ang pinagpala ng ganito. Sana ina-appreciate niya iyon. Inaabot niya ang mga yapak ng ating papa, talaga naman. Real estate. Ngingiti-ngiti ito. Hindi ko lang masabi-sabi sa kanila dahil alam kong susugod sila sa Bulacan. Ayokong mangyari iyon. Gusto ko pa rin na magkusa si ate na lumapit. Sa huli, nasa aking kapangyarihan ang anak niya. Ang nais ko ay magpakita siya sa akin ng kusa. Nandito lang ako, naghihintay. Tumango na lang siya. Ilang sandali pa ay nasa may paanan na sila ng Mount Banoy. Naalimpungatan si Cindy nang marinig ang pag-iyak ni Kisha sa crib ng gabing iyon. Pero bago pa siya makalapit dito ay bumukas na ang pinto sa balkon. Pumasok si McCoy. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula lamang sa isang ilawan. Isa itong umiikot na ilawan. May mga disenyo ang iba't ibang laki ng ginupit na isda. Pinupuno ang silid ng mga hugis isda mula roon. Nasa akin na siya.
bumalik ka na sa pagtulog. Anas nito. Kinarga nito si Kisha. Para siyang naniga sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Aliw na aliw siyang pinanood si McCoy habang inihel nito si Kisha. Tumigil na sa pag-iyak ang bata. Humahaplos sa puso niya ang eksenang iyon. Parang isang tunay na ama si McCoy ni Kisha. Sa loob ng kulang-kulang 2 linggong pagsasama nila mula nang maging yaya siya ng pamangkin nito. Nakikita niya kung gaano kaalaga si McCoy sa bata. Ano pa kaya kung sarili nitong anak ang aalagaan nito? Sigurado siyang magiging mabuting ama si McCoy. Maswerte ang mapapangasawa nito. Nahiling niya na biro lamang sapagkat bawal sa kanya ang umasa na sana ay siya na ang maswerteng babaeng iyon. Sigurado siyang magiging masaya siya sa piling nito. Isa siyang taong mapagmahal. Pinagmasdan niya ito habang pinapatulog uli nito si Kisha. Maingat na inilapag nito ang sanggol sa crib. Tulog na uli. Matulog ka na ulit, munting Kisha, sabi nito. Ikaw rin matulog ka na, sabi naman niya rito. Hindi ako makatulog. Nasa balkon ako nang marinig ko ang pag-iyak ni Kisha, sagot nito. Pagkatapos ay ngumiti siya. Para kang troso kung matulog, mahal. Masyado ka sigurong napagod sa pag-aalaga sa bata. Hindi niya pinansin ang huling sinabi nito. Bakit hindi ka makatulog? May problema ba? Tanong niya. Wala naman. Hindi lang talaga ako makatulog. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Maging siya ay nagulat sa alok niyang iyon. Ang dapat niyang gawin ay bumalik na sa pagtulog at hayaan itong lumabas na ng silid. Pero mas nagulat siya nang hindi ito tumanggi, sa halip ay napangiti ito ng matamis. Okay lang ba sa'yo na ipagtimpla ako ng kape? Oo naman, sagot niya. Huli na para bawiin pa niya ang alok na iyon. At hindi rin naman niya maramdamang gusto niyang bawiin ang naunang alok. Hindi siguro okay sa akin kung enfalak ang ipatitimpla mo sa akin. Napangiti siya sa sarili niyang biro. Tumawa rin ito. Sige, gawin mo na 2 para sa ating 2. Saka kung hindi pa masyadong abala, pakigawa na rin ng sandwich. Lubos-lubusin mo na. Okay. Walang problema. Bumaba siya para gawin ang sinabi nito. Sa hindi malamang dahilan, kinakabahan siya. Mabilis na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Parang hindi siya makahinga sa sobrang antisipasyon sa maraming posibilidad na pwedeng mangyari mamaya. At hindi niya maunawaan kung bakit. Bakit siya nag-a-anticipate ng mga posibleng mangyari sa kanila ni McCoy? Hindi ka ba naiinip dito sa Hunterial? Tanong ni McCoy nang ibaba nito ang puswelo ng kape sa mesita sa balkon. Hindi naman, sagot ni Cindy. Totoo naman iyon. Sa mahigit 1 linggong pagtira niya sa kubo ay hindi siya nakakaramdam ng pagkainip. Nakalimutan mo na ba? Taga-Hunterial ako. Kahit hindi siya nakatingin dito, naramdaman niyang tiningnan siya nito. Inilapag din niya ang tasa ng kape niya pagkatapos niyang uminom doon. Nanginginig kasi ang kamay niyang may hawak niyon. At natatakot siyang baka mahalata ni McCoy ang panginginig niyang iyon. Hindi naman kasi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit kailangan pa siyang manginig. Para siyang laging bago sa piling ng lalaking ito. Kung titira ka rito, mamimiss mo ba ang Maynila? Hindi agad siya nakasagot. Mamimiss siyempre. Naroon ang pamilya ko, sabi niya kapag kuwan. Katahimikan ang namagitan sa kanila pagkatapos ng maikling palitan na iyon. Parang lumalalim ang katahimikang iyon. Lalo siyang natetense ng mga sandaling iyon. Kung may magyaya sa iyong tumira dito ng tuluyan, sa kubo na ito o sa bayan ng Hunterial, papayag ka ba? Hindi na siya nakatiis, nilingon niya ito. Nakatingin din ito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang tinutumbok ng usapang iyon. Pero hindi niya mapigil ang tila pagha-hyperventilate niya sa sariling interpretasyon doon. Cindy, untag nito sa kanya. Depende sa dahilan kung bakit kailangang tumira dito ng tuluyan, sagot niya. Depende rin siguro kung sino ang makakasama ko sa pagtira dito. Pero wala namang problema roon. Taga-Hunterial ako. Nandito ang mga matagal kong kaibigan. Nandito rin ang aking mga kamag-anak kahit nakakaunti lang kami. At masasama pa ang ugali ng mga kamag-anak niya roon. Nang mabankrupt sila, nagsimulang iwasan siya ng kanyang mga kamag-anak na parabang may sakit silang nakukuha. Siguro ay palagi nilang nararamdaman na utangin nila siya. Tumango-tango ito. Bakit mo naitanong? Wala lang. Isang kaisipan lang iyon, sagot nito. Nadismaya siya.
Sinubukan niyang swertihin pa ng higit. Imposible namang walang rason kung bakit mo na itanong yon. Sige na, sabihin mo na sa akin, sabi niya sa playful na tinig. Asa pa talaga ang Ale. Anang tinig sa isip niya, pero hindi niya pinansin iyon. Naisip ko lang talaga, sagot nito, natatawa sa kanya. Pero nagseryoso rin ito pagkaraka. Ano ang posibleng rason para tumira ka rito ng tuluyan sa Hunterial? Sige, bigyan mo ako ng kahit 2 dahilan. Oo, sagot ko. Una, dito ako ipinanganak. Kahit na pinalayas kami ng malas mula dito, tinatawag ko pa rin itong tahanan. Wala nang higit pa sa tahanan. Pangalawa ay, napaisip siya saglit. Pangalawa, siguro, para sa pag-ibig, anya sabay pagkibit ng mga balikat. Wala na akong babalikan dito. Mga alaala na lang. Matamis at mapait na mga alaala. At ngumiti rin siya ng medyo mapait na ngiti. Hindi siya maaaring magkamali ng tingin, nakangiti ito at may sparkle sa mga mata nito. Ngumiti si McCoy ng medyo nahihiya. Pinag-uusapan mo yung tumira dito ng tuluyan, di ba? Ibig sabihin, pangmatagalan. As in habang buhay. Lahat naman siguro ng tao, makakayang magstay ng matagal sa isang lugar, basta kasama nila ang taong gusto nilang makasama habang buhay, paliwanag niya. So ibig sabihin, kaya mong magstay ng habang buhay rito sa Jonterial basta kasama mo ang mahal mo. Tumango siya. Parang masaya ito habang sinasabi iyon. Bakit? Tatandaan ko ang sinabi mong iyon, muli nitong dinampot ang tasa ng kape at uminom mula roon. Hindi pa rin ba nagpaparamdam ang kapatid mo, pag-iiba niya ng paksa kapag buwan? Umiling ito at saka ibinalik ang tasa sa mesita. Hindi pa rin eh. Hindi mo ba siya hinahanap? Hindi ba nag-aalala ang parents niyo kung nasaan siya? Uwi rin yon. Siguradong mami-miss na rin ni Kisha yon. Kailangan lang niya ng oras para makapag-isip. Para makamit ang kapayapaan sa kanyang sarili. Para tanggapin niya ang katotohanan tungkol sa pagkatao niya. Nakuha ng sinabi nito ang kuryosidad niya. Ipinagpasalamat niya iyon para maputol ang pagkailang na unti-unti niyang nararamdaman. Ano ba ang totoo tungkol sa pagkatao niya? Ampon lang si Ate Gwen. Nang malaman niya yon, nagrebelde siya. Iyong pagbubuntis niya kay Kisha ay isang paraan ng pagre-rebelde niya. Sana ay magbalik loob na siya agad. Sayang ang bawat panahong lumilipas na hindi niya nakikita ang paglaki ni Kisha, sagot nito. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi na ang daddy ko ang ama ni Kisha. Pero maniwala ka sa akin, hindi ako naniniwalang kayang gawin iyon ng daddy ko. Isa siyang magsusugal. Pero hindi kasama sa bisyo niya ang pambababae. Hindi niya kayang saktan ng ganoon ang mommy ko. Paano mo nasabi yan? Hindi mo naman kasama ang tatay mo buong araw-araw kahit kailan. Hindi mo alam kung ano ang mga activities niya kapag wala siya sa bahay ninyo. Alam ko lang talaga yan sa puso ko, mabilis niyang sagot. At aaminin niya, pakiramdam niya ay naiinis siya sa sarili pagkatapos. Ang tapang ng iyong pananampalataya, Cindy, mahinang sabi nito. Pumihit ito paharap sa kanya. Mataman siyang pinagmasdan nito. Kung magkakaroon ka ng ganoong pananampalataya sa iyong magiging asawa, masasabi kong maswerte ang magiging asawa mo. Alam niyang dapat na niyang ibahin uli ang paksa. Nararamdaman niya ang tila paninikip ng dibdib niya sa napipigil niyang paghinga. Pero hindi niya kayang gawing basta na lang iwan ang paksa nila. Hindi ba't kanina lang ay umaasa siya na may maaaring mangyari sa kanila ni McCoy? Maganda ang usapan, pero hindi siya sigurado kung kaya niyang ipagpatuloy ito. Sa tingin mo ba ganoon, ang sagot niya? Tumango siya. Alam ko. Parehong mahina ang boses nila sa huling palitan ng salita. Nakatingin ito sa kanya. Partikular itong nakatitig sa mga labi niya. Nanlaki ang mga mata niya nang dahan-dahang lumapit ang mukha nito sa kanya. Alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Pero wala siyang naramdamang kahit nakaunting pagtutol sa posibleng maganap. Hindi ba't iyon naman ang inaasahan niya talaga? Nang lumapat ang mga labi nito sa bahagyang nakaawang na bibig niya, pakiramdam niya ay binuhusan siya ng kumukulong tubig. Pero hindi iyon lumapnos sa balat niya. Sa halip ay kumalat ang init na iyon hanggang sa kaibuturan niya. Uminit ang kanyang pakiramdam. At hindi nakakatulong ang mapusok na paraan ng paghalik nito para maibsan ang init na iyon. Nang aangkin ang halik nito. Ilang sandali pa ay naramdaman na niyang tumutugon siya, ng kasing init at kasing puso.
Pinangko siya nito at ipinasok sa loob ng silid niya. Maingat na inilapag siya nito sa kama at saka muling hinalikan ang mga labi niya. Nasa ibabaw siya ng kanyang katawan. Nang tumigil ito sa paghalik sa kanya, sinimulan nitong tanggalin ang mga butones ng pasyamatap niya. Alam mo ba kung bakit ayoko ng ganitong klaseng pantulog? Tanong nito sa kanya. Malinaw na nakikita niya ang matinding pagnanasa sa mga mata nito para sa kanya. Ang mga mata niya, ang boses niya, halatang ipinapakita ang matinding pagnanasa na nararamdaman niya. Bakit? Mahirap ho ba rin, sagot nito. Pinunit niya ang kanyang pang-itaas na damit. Tumalsik at kumalat ang mga butones nito sa ibabaw ng kama. Pero sulit naman ang pagsusumikap dahil maganda siya. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong mailang. Dahil pagkatapos nitong pagmasdan ang dibdib niya ay inangkin nito ang mga iyon. Ginugulo at daing niya siya sa ilalim niya. Walang pagtutol na namutawi sa bibig niya. Pagkatapos nitong tila magsawa sa pagsamba sa buong katawan niya ay tuluyan na siyang inangkin nito. Sa simula, may naramdaman siyang sakit. Pero sandali lang niyang naramdaman iyon. Kasunod niyon ang tila walang katapusang ligaya na tanging noon lang niya naranasan. Bandang 4:00 ng madaling araw nang maalimpungatan si McCoy. Napangiti siya nang malanghap ang mabining pabango ni Cindy na hinaluan ng amoy ng kanilang mga katawan at ng shampoo sa buhok nito. Ibinaon niya ang mukha sa buhok nito at saka ito hinalikan sa noo. Dahan-dahan lang iyon sa pangambang magising ito. Siguradong pagod na pagod siya. Sa totoo lang, naubos na siya ng lakas niya. Kinapa niya ang kanyang cellphone. Kahit hirap sa signal ay nakakatiyempo rin naman ng 1 bar sa signal scale. At napangiti siya nang makita niyang may bagong mga mensahe siya. Bumangon siya at isinuot ang damit niya. Napapaihi siya. Habang patungo sa banyo ay binabasa niya ang mga text messages. Nawala sukat ang antok niya nang mabasa ang isang text doon. McCoy, nasaan ka? Nasaan si Kisha? Ate Gwen, nakalimutan niya ang pag-ihi at dali-daling lumabas ng bahay at naghanap ng magandang pwesto upang magkaroon ng signal ang cellphone niya. Tinawagan niya ang numerong ginamit ni Gwen sa pagte-text. Inaantok na tinig ng kapatid niya ang bumati sa kanya. McCoy, Ate Gwen, salamat sa Diyos at nagparamdam ka rin. Bulalas niya. Ate, pasensya na kung tumawag ako sa ganitong oras. Ang hirap kasi ng signal dito. Bakit, nasaan ka ba? Dito sa paanan ng Mount Banoy. Binili ko ang 1 kubo sa bundok dito. Ginawa ko rest house. Talaga? Tila tinakasan na rin siya ng antok. Si Kisha ba ay kasama mo? Matagal bago siya sumagot. Nagpakawala muna siya ng isang malalim na hininga bago nag-oo. McCoy, pwede ba tayong magkita? Pakiusap. Oo, Ate Gwen, kailan? Ngayong araw na ito sana mismo. Sa Zebus na lang. Kaya mo pa namang magbiyahe paluwas, di ba? Nagulat pa siya nang banggitin nito ang Zebus. Bakit sa Zebus pa, sa dinami-rami ng restaurant sa lugar na kinaroroonan ng nabanggit na kainan? Di ba? Pukaw nito sa pananahimik niya. Sige, okay. Magkikita tayo ngayon. Maliligo na ako at magbibihis, tapos diretsong biyahe na. Kita-kits. Kita-kits, kapatid. Salamat. Nagising si Cindy na nag-iisa siya sa kama. Pero kahit pa wala na roon si McCoy ay damang-dama pa rin niya ang presensya nito. Kinuha niya ang unang hinigaan nito at sininghot ang dumikit na amoy nito roon. Nagmahalan sila buong gabi. Para siyang baliw, pero ramdam pa rin niya ang bawat haplos ng mga kamay niya sa kanyang balat. Nararamdaman pa niya ang pagdampi ng mga labi niya sa kanyang labi. Ang mga labi niya ay dumapo sa buong katawan niya kagabi. Sigurado siyang kailanman ay hindi niya malilimutan ang namagitan sa kanila ng nagdaang gabi. Isang bagay na espesyal iyon. Isang alaala na sulit itago sa buong buhay niya. Mariing ipinikit niya ang kanyang mga mata. Para namang naririnig pa niya ang paulit-ulit na pagtawag ni McCoy sa pangalan niya. Natatandaan niyang tila nakisama naman si Kisha nang nagdaang gabi dahil isang beses lang itong umingit at pagkatapos niyang padedehin ay mahimbing na uling nakatulog ito. Napabalikwas siyang bigla ng bangon nang maalala niya ang bata. Kip-kip ang kumot ay lumapit siya sa crib nito para siguruhing naroon ito. Ngunit wala si Kisha roon. Tiningnan niya ang wall clock, pasado 10:00 na. Posible kayang pumasok doon si Manang Juling para kunin si Kisha at painitan sa hardin?
Kung ganoon niya, sigurado siyang nakita siya nitong hubad na nakahiga sa kama. Ang puting kumot na nakatakip sa katawan niya ay may bahid ng dugo. Dalaga pa siya nang kunin siya ni McCoy. Iyan ang paliwanag sa dugo. Nahiling na lang niya na sana ay si McCoy ang naglabas kay Keisha ng kwarto. Tinungo niya ang banyo. Pagkatapos makapagbihis ay bumaba na siya. Nadatnan niya sa sala sina Keisha at Manang Juling. Nakapaligo na ang bata at prenting nakahiga sa daybed na inilipat doon. Sino ang nagbaba kay Keisha, Manang? Nahihiyang tanong niya. Si Sir McCoy. Nagpapainit na sila sa garden nang dumating ako, sagot nito. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ibig sabihin yon ay hindi na ito pumanhik pa sa kwarto niya. Si McCoy ba, Manang? Pagdating ko'y naligo at nagbihis. Sabihin ko na lang daw sa iyo na luluwas siya sa Maynila, sagot nito. May emergency raw na lalakarin siya roon. Ipinagbilin niya kayo ni Keisha sa aming mag-asawa. Napamaang siya. Lumuwas sa Maynila si McCoy. Sa umaga pagkatapos may mangyari sa kanila? Ni hindi man lang siya ginising nito para personal na magpaalam sa kanya. Bakit, Cindy? Inaasahan mo ba na magkakaroon pa kayo ng mahaplos-haplos na sandali ngayong umaga? Inaasahan mo bang magbibitiw si McCoy ng maraming pangako sa iyo dahil berhen ka nang makuha niya? Baka nga kaya lumuwas iyon ay para umiwas sa komprontasyon ngayong umaga. Baka hindi nito alam kung ano ang sasabihin sa iyo, kaya umiwas na muna ito. Nakaramdam siya ng panlulumo, pagkakadismaya, pagtatampo, at kung ano-ano pang emosyong hindi niya kayang pangalanan. Samot-sari ang naglalaro sa isip niya ng mga sandaling iyon. Kailan daw ho siya babalik? Iyon lang ang tanging naitanong niya. Wala siyang sinabi. Tatawag na lang daw siya rito. Tulalang nagtungo siya sa kusina. Marami siyang naiisip na posibleng mangyari kapag nagharap sila ni McCoy. Pero hindi kabilang doon ang pag-alis nito. Tila wala siya sa sarili ng magtimpla ng kape. Kung hindi pa nabuhusan ng mainit na tubig ang kamay niya, hindi pa siya mauntag. Hindi pa man nakakabawi si Cindy sa panlulumo niya sa biglaang pag-alis ng hunterial ni McCoy ay may isa pang sampal na dumating sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya nagawang harapin ang bisitang nagpakilalang nobya daw ni McCoy. Pero ngayon ay magkaharap silang nakaupo ni Audrey sa sala. Kamangha-mangha si Audrey. At hindi niya mapigilang ma-insecure sa ganda nito. Ito marahil ang dahilan kung bakit biglang natakot si McCoy pagkatapos na may mangyari sa kanila. Siya rin ba ang babaeng kasama niya sa Zebus noong una silang magkakilala? Kinumpirma naman nito ang hinala niya. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung waitress sa Zebus, sabi nito. Iyon ay pagkatapos siyang pasadahan nito ng uring tingin mula ulo hanggang paa. Kung tingnan siya nito ay para siyang dumilang sa sapatos nito. Tumango siya. Diyos ko! Parang nasobrahan yata si McCoy sa pagiging mabuting Samaritano. Literal kang kinupop niya, eksaheradong sabi nito. Sunod-sunod na umiling ito. At ano naman ang kapalit sa pagpapatira niya sa'yo rito? Kailangan ko bang sagutin yan? Sigurado siyang may nabuo ng hinala sa isip nito. At kahit pa magpaliwanag siya rito ay hindi na mababago pa iyon. Lalong tumapang ang mukha nito. Hindi mo na kailangang sagutin yan. May ideya na ako kung ano ang kapalit ng pagtulong sa iyo ng kasintahan ko. Mariin ang pagkakabigkas niya sa salitang kasintahan, may diin, may paninira. Naniniwala ka bang seseryosohin ka niya? Isa ka lang niyang libangan, isang pampalipas oras. Gaya rin ng ibang babae na dumaan sa buhay niya. Isang diversyon dahil alam niyang hindi ko siya mapapapayag na magpakasal sa kanya. Pero oras na magsawa siya sa iyo. Kawawa ka lang. Sanay na akong harapin ang mga katulad mo. Yung mga babaeng akalay may puwang sa mundo ni McCoy. Tumingin siya sa akin, malamig at punong-puno ng paghamak. Gawin mo na lang sa gusto mong pabor, miss. Iwasan mo nang lalo pang mapahiya. At ano nang iminumungkahi mo, anya sa matatag na tinig. Nagkukunwari siyang walang interes, waring inip na inip. Bahala ito kung ano ang gusto nitong paniwalaan. Gusto na lang niyang matapos na ang paghaharap nilang iyon para umalis na ito. Iwan mo na siya. Pumayag na ako sa matagal na niyang alok na magpakasal kami. Tinanggap ko na rin ang pamumuhay dito at ang pansamantalang pagtalikod sa aking career sa pagmumodelo. Pero mukhang hirap siyang sabihing lumayas ka na sa buhay niya. Hayaan mo ako na ang magsabi sa iyo kung bakit. Mataman kanyang tiningnan, mata sa matang tila may paghusga.
Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, muling nagsalita. Birhen ka pa nang mapasa iyo siya. Pakiramdam niya ay umakyat ang lahat ng dugo sa ulo niya. Kahit hindi niya tingnan ang sarili sa salamin, alam niyang pulang-pula ang mukha niya ng mga sandaling iyon. Pati ba naman ang sekretong bagay na iyon ay kailangan pang sabihin ni McCoy rito? Narinig niya ang nakakainsultong tawa ni Audrey. Miss, palaging nangyayari yan. Kung hindi man ang kasintahan ko ang nakauna sa'yo, sigurado akong may ibang gagawa rin noon. Kaya huwag mong ilagay ang lahat ng bigat ng konsensya sa kasintahan ko. Hindi naman iyon mangyayari kung wala ang pahintulot mo. At kung gaano kagaling si McCoy sa kama, hindi na rin ako magtataka kung bakit ayaw mo siyang bitawan. Hindi siya kumibo. Nasasaktan siya ng sobra na ang isang pribadong bagay na namagitan sa kanila ni McCoy ay sinabi pa nito kay Audrey. Pero ito na ang una't huling pagkakataon na magiging mabait ako sa'yo, miss, nakangiting dagdag niya. Pero alam niyang sa likod ng ngiting iyon, gusto na siyang sugurin at kalmutin nito. Sinasabi iyon ng mga mata ni Audrey. Lumayas ka na sa buhay namin. Kapag hindi mo ginawa ang sinabi ko, ihanda mo na ang sarili mo sa mas matindi pang eskandalo kaysa roon sa nangyari sa iyo sa Zebus. Hihintayin ko rito si McCoy. Mag-uusap kami, pagtatapang-tapangan niya. Ayaw na ni McCoy na madatnan ka pa rito. Kaya nga ako nandito para ihatid sa iyo ang mensahe. Bumalik ka na kung saan ka man niya pinulot, dagdag pa nito. Tumayo na siya pagkatapos. Sana ay naging malinaw ako. Sana makauwi na si McCoy dito para sa pamangkin niya. Pero sa ngayon, sa bahay ko muna siya titira hanggat hindi ka pa umaalis dito. Kuha mo na siguro iyon. Nakuha pa nitong umiti sa kanya. Hindi siya nakakibo. O siya, aalis na ako. Pagkasabi niyon ay umalis na nga ito. Tunog na lang ng suot nitong heels ang narinig niya. Pagod na pagod ang pakiramdam niya nang mawala si Audrey. Masakit pa rin ang katawan niya mula sa nangyari kagabi. Ang halo-halong emosyon sa biglaang pag-alis ni McCoy at sa hindi inaasahang pagdating ni Audrey ay sobra-sobra na at unti-unti nang inuubos ang lakas niya. Bakit hindi mo bigyan ng kahit kaunting pagdududa si McCoy? Malay mo ba naman kung nagsasabi ng totoo ang babaeng yon? Umaasa pang sabi ng utak niya. Pero pinalis niya iyon sa isip. Niloloko lang ba siya ni McCoy simula't simula? Ganoon ba ito kasama at katuso? Sa pagkakatanda niya, sinabi nito na ang kubo na iyon ang sanktuaryo nito. Na walang ibang nakakaalam na may rest house ito roon maliban kay Vince. Kahit magulang nito ay hindi yata alam ang tungkol doon. Kailan lang daw nito nabili ang ari-arian na iyon at hindi pa nakakapunta roon ang mga magulang nito. Siguro'y talagang espesyal si Audrey kaya alam niya ang lihim na lugar ni McCoy. At paano naman ito malalaman ang tungkol kay Keisha? Siguradong nagkausap ito at si McCoy. Pero magagawa nga bang sabihin ni McCoy rito ang namagitan sa kanilang dalawa ng nagdaang gabi? Pati ang napaka-personal na detalyeng isa siyang birhen ng angkinin nito. Paano ka rin naman nakasigurong hindi kayang sabihin ni si McCoy ba talaga iyon sa nobya niya o kasintahan gaya ng sinasabi ng babae? Ni hindi mo nga lubos na kilala ang lalaki. Masyado kang nadala sa gwapong mukha, mayamang estado sa buhay at sa simpatikong personalidad ni McCoy. Totoo ang lahat ng iyon. Hindi niya ito ganoon kakilala. At kahit ganoon, nagawa pa rin niyang ibigay ang buong sarili sa kanya. Mahal niya ito. Iyon lang ang kaya niyang ibigay na katwiran sa lahat ng nangyaring iyon. Iisa lang ang dapat niyang gawin ngayon, lalayo na siya sa buhay nito. Uwi na siya. Paalam, McCoy. Pinuntahan niya si Keisha sa silid nila. Matamang pinagmasdan niya ang payapang mukha nito. Hindi niya namalayan ang pagpatak ng mga luha mula sa mga mata niya. Paalam, Keisha. Hinalikan niya ito sa matambok na pisngi nito. Mamimiss kita. At ang iyong tiyo, tahimik niyang dugtong. Ayokong tuluyang mawala sa buhay niyo, pero ganun talaga ang mangyayari. Mula nang makauwi si Cindy sa Maynila, naging matamlay na siya. Ipinagpatuloy na lamang niya bilang leave ang kanyang suspensyon. Pakiramdam niya ay patang-pata ang katawan niya. Bugbog pa pati ang isip at damdamin niya. Madalas ay nasa silid lamang siya. Pasok, sabi ni Cindy nang makarinig siya ng mahihinang katok sa pinto ng kwarto nila ni Sharona. Pumasok ang daddy niya. Sa kabila ng mabigat na pakiramdam ay napangiti siya nang makitang nakasuot ito ng slacks at polo.
Noong nasa Hunterial pa siya ay nagsimula na itong magtrabaho sa kumpanya ng ninong niya bilang supervisor sa garments factory niyon. Ang ninong Doming ay inakailang ng daddy niya sa pagnenegosyo ng garments. Sa Maynila iyon nagtayo ng pabrikan yon. Ayos ka lang ba, anak? Tanong nito nang maupo ito sa gilid ng kama niya. Tumango siya. Oo naman, Papa. Bakit naman iniisip ninyo hindi ako okay? Natatawang tanong niya. Mataman siyang pinagmasdan nito. Pilit na sinalubong niya ang mga mata nito. Ang totoo ay nagdurugo ang puso niya. Sobrang nasasaktan siya. Pagkaalis ni Audrey sa bahay ni McCoy sa Hunterial ay agad na rin siyang nagpaalam kay Manang Juling. Kampante ang loob niyang umalis dahil alam niyang may magbabantay naman kay Kisha hanggang bumalik doon si McCoy. 4 na araw na ang nakalilipas mula noon. Napatunayan niyang totoo ang sinabi ni Audrey sa kanya dahil mula nang umalis siya sa Hunterial ay wala pa siyang narinig mula kay McCoy. Patunay lang iyon na talagang wala itong interes na kausapin pa siya. Hindi siya makapaniwalang ganoon pala ito kaduwag. Nahinayaan pa nitong si Audrey ang kumausap sa kanya para makuha niyang hanggang sa kama lang ang namagitan sa kanilang dalawa. Niwala itong lakas ng loob para direktang kumprontahin siya. Ikaw rin naman, Cindy. Wala ka ring tapang para hintayin ang pagbabalik ni McCoy sa Hunterial. Basta ka na lang tumakas. Dahil doon, naging duwag ka rin. Ano pa ang saysay na hintayin niya itong makabalik sa Hunterial? Sinabi na ni Audrey ang gusto nitong sabihin sa kanya. Hindi siya mananatili pa sa bahay nito para hintaying lagyan nito ng asin ang sugat sa puso niya. Sapat na ang pinsalang naidulot niya. Umalis siya ng Hunterial nang mabigat ang puso. Cindy! Napatingin siya sa daddy niya. Napagtanto niyang nanlalabo pala sa luha ang mga mata niya dahil hindi niya agad ito nakita. Ilang beses siyang pumikit at dumilat para pigilin ang pagpatak niyon. Anak, patawad, anito, sabay yakap sa kanya. Alam kong nahihirapan ka dahil sa nangyari sa kabuhayan natin. Pero nangangako akong magbabago ako. Unti-unti gagaan din uli ang buhay natin. Kapag nakaipon kami ng mommy mo, babalik na kayo sa pag-aaral ninyo ni Alas. Ako na uli ang tatayong padre de pamilya sa bahay natin. Papa, pigil na pigil niya ang kanyang emosyon. Hindi niya pwedeng ibuhos dito ang sakit na nararamdaman niya. Hindi niya gustong malaman pa ng pamilya niya ang kasawian niya. Gusto kong magpasalamat sa iyo, anak. Sa pag-ako mo ng responsibilidad sa panahong windang ang papa mo. Salamat, Cindy, may emosyong sabi nito. Walang anuman, Papa. Sandali siyang nag-atubili, ngunit sa huli ay nagpasya siyang itanong na rin ito. Pwede ba akong magtanong, Papa? Kahit ano, Cindy. Gusto niyang malaman mula rito ang sagot. Nagkaroon ba ng pagkakataon na nagkaroon kayo ng relasyon sa ibang babae? Kumunot ang noo nito. Pagkatapos ay sunod-sunod itong umiling. Aaminin kong naging chronic gambler ako. Pero ni minsan ay hindi ako nagkaroon ng relasyon sa ibang babae. Bakit mo na itanong, anak? Wala, Papa. Nanaginip lang kasi ako na nagkaroon daw kami ng kapatid sa labas ni na Alas at Sharona, pagsisinungaling niya. Alam niyang nagsasabi ito ng totoo. Kung bakit pangalan nito ang sinabi ng kapatid ni McCoy na ama ng anak nito, wala siyang ideya. Niyakap siya nito. Panaginip lang yon, Cindy. Hindi totoo yan. Kagaya rin ng panaginip na lang ang naging pagkalulong ko sa sugal. Hindi na ito maulit. Nagising na ako. Sapat na ang pagdurusang dinanas ng pamilya ko. Ginagawa ko ang lahat para kay Sharona. Ayokong pati kayo ni na Alas at ng mommy mo ay mawala ang respeto sa akin. Magiging maayos din ang lahat, Papa. Darating din ang panahon na mapagtatanto ni Shawi na nagbago na kayo, alo niya rito. Basta magkakasama tayo, nasisiguro kong walang imposible. Mariin niyang ipinikit ang mga mata habang nakayakap dito. Bagsak man ang pag-ibig niya, unti-unti namang nakakabangon ang pamilya niya. Sapat na iyon para kahit paano ay gumaan ang pakiramdam niya. Mag-isa niyang dadalhin ang sakit at magpapagaling. Alam niyang hindi siya nag-iisa, marami ng babaeng umibig, nawala ang puri at nasaktan ng sabay-sabay. Sigurado siyang makakabangon din siya. Sa ngayon, patuloy ang ikot ng mundo. Kumusta ang bakasyon mo? Isinara muna ni Cindy ang locker niya bago sinagot si Ella. Ayos lang. Kumusta naman dito? Ayos lang din, humina ang tip noong mawala ka, sagot nito. Hindi na bumalik dito yung maarteng kabatch mo. Nalaman sigurong wala ka rito.
Hindi na yon manggugulo rito, natitiyak na sagot niya. Noong huling mag-usap sila ni Alas, sinabi nitong unti-unti na nitong napapalambot si Carlisle. Nagpaabot nga raw ito ng paghingi ng dispensa sa kanya. Wala na sa kanya iyon. Alam niyang isang araw ay magkukrus uli ang mga landas nila ni Carlisle, lalo pa at laging bukang bibig ito ni Alas mula nang makabalik siya mula sa Hunterial. Halika na, pasok na tayo, yaya niya. Okay ka lang ba? Peke siyang tumawa. Bakit ba lahat na lang yata ng tao? Tinatanong kung okay ako. Sa tingin mo ba, ayos lang ako? Oo, maikli nitong sagot na pabuntong hininga siya. Saka na natin pag-usapan iyon, sabi niya. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin sa'yo, pero kumain dito si McCoy at yung babaeng kasama niya noong unang beses na awayin ka ni Carlisle. Matagal silang nag-usap. Muli ay ang tila pagpiga sa puso niya. Nagiging pamilyar na masyado sa kanya ang sakit. Hayaan na natin sila, Anya. Sinusubukan niyang makalimot at magpatuloy. Hindi tamang alagaan pa niya sa puso niya ang ganoon katinding sakit. Ipinagpasalamat niyang hindi na nito ipinilit pa ang topic na iyon. Magkasabay na silang pumasok sa loob. Nag-aayos siya ng mga mesa nang ipatawag siya ni Mrs. Feliciano sa opisina nito. Maligayang balik, Cindy, anito. Salamat po, ma'am, mahina niyang tugon. Sabi niya na bahagyang nagtataka sa ginawang pagsalubong nito sa kanya. Maluwang na maluwang ang pagkakangiti nito sa kanya. Noong huling magkita sila nang patawan siya nito ng suspensyon ay halos magbuga ito ng apoy sa mga mata. Pero ngayon, doon ka na muna sa function room magserbisyo. May espesyal na reserbasyon doon, sabi nito. Tumango siya. Para namang may karapatan siyang magreklamo sa pag-a-assign nito sa kanya roon. Ano ng okasyon? Marriage proposal, sagot nito. Ang weird naman. Napapailing siya nang lumabas siya ng opisina nito. Parang kilig na kilig ito sa okasyong idaraos sa function room. Noon lang niya ito nakitang ganoon, parang teenager na hindi mapakali. Saka ano naman ang nakakakilig sa marriage proposal? Maraming engagement na hindi natutuloy sa kasalan. Bakit ka naman naging ganon kasinikal, Cindy? Hindi hinto ang pag-ikot ng buhay ng ibang tao dahil lang nabigo siya sa pag-ibig. At hindi ibig sabihin na lagapak ang pag-ibig niya ay ganoon na rin ang mangyayari sa lahat ng babae sa mundo. May ilan talagang maswerte sa pag-ibig. At may ilan naman na malas. Nakakalungkot lang na sa huling kategorya siya kabilang. Pinagmasdan ni Cindy ang ayos ng function room kung saan siya ini-assign ni Mrs. Feliciano. Noon lang siya nakakita ng ganoon kagandang room arrangement para sa isang okasyon. Mula sa pintuan pa lang ay red carpet na ang nakalatag sa sahig patungo sa nag-iisang bilog na mesa na naroon sa loob ng function room. Ang buong kwarto ay pinalamutyan ng mga bulaklak. Literal na amoy bulaklak ang buong function room. Nakita rin niya ang menu ng mga pagkaing ihahain para sa magkasintahan mamaya, espesyal lahat ng nasa listahan. Lahat ay espesyal. Halatang mahal ng lalaki ang babaeng yayayain nitong magpakasal. Hindi tuloy niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Hindi niya kailanman mararanasan ang ganoon ka-espesyal na pagtrato mula kay McCoy dahil ikakasal na ito kay Audrey. Nagulat siya nang may mga luhang pumatak mula sa mga mata niya. Ang buong akala niya ay naubos na ang mga luhang iyon. Mula noong bumalik siya galing ng Jonterial ay walang gabing hindi siya umiiyak sa kanyang pag-iisa. Napakasakit na ganoon kabilis na natapos ang lahat sa pagitan nila ni McCoy. Mas masakit na isang gabi lang siya para dito. Surprised, marahas na pumihit siya sa direksyong pinanggalingan ng boses. Nakatayo si McCoy sa pinto, nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Umiiyak ka ba? Bago pa siya makasagot ay mabilis na nakalapit na ito sa kanya. Bakit umiiyak ka na agad? Wala pang proposal. Umawang ang bibig niya. Tapos biglang naisip niya, si McCoy pala ang nag-rent ng function room na iyon. At magpupropose ito kay Audrey ngayon. Personal mo bang ni-request kay Mrs. Feliciano na ako ang mag-serve sa function room na to? Halos hindi lumabas iyon sa bibig niya. Ginagawa na nito ang aksyong kinatakutan niya, kaya umalis siya agad ng Hunterial. At hindi lang nito basta binubudbura ng asin ang sugat sa puso niya, kinukuskus pa nito iyon ng isang salop na asin. Ganoon kasakit ang nararamdaman niya. Inaasahan niyang kahit paano ay magkakaroon naman ito ng hiyang itanggi iyon. Pwedeng isipin na lang niyang personal na kagustuhan ni Mrs. Feliciano iyon.
Kaya niyang maging ganoon kalupit. O pwede ring si Audrey ang nag-request niyon. Pero kung magpupropose si McCoy rito, wala naman siguro itong ideya na roon sa Zebus idaraos iyon. Pigil niya ang paghinga habang hinihintay ang sagot ni McCoy. Nang tumango ito, para na siyang pinatay. At talagang nakuha pa nitong ngitian siya. Ganoon ba ito kamanhid at kalupit para hindi malamang sobrang sakit niyon para sa kanya? Pero bakit? Bakit kailangang mapanood ko pa ang pagpupropose mo kay Audrey? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Napalis ang ngiti sa mga labi nito. Kumunot ang noo nito. Ano na kinalaman ni Audrey rito? Hindi ba sa kanya ka magpupropose ngayon? Nalilitong tanong niya. Ha? Sino naman ang nagbigay sa iyo ng ganoong ideya? Napailing ito. Paano mo nakilala si Audrey? Pumunta siya sa Hunterial noong nasa Maynila ka. Sinabi niya sa akin na hindi ka babalik sa Hunterial habang nandoon ako. Sandali siyang nag-atubili kung magpapatuloy. Nagsalubong ang mga kilay nito. Ano pa ang sinabi niya sa'yo? Tanong nito. Sinabi niyang wala kang lakas ng loob na paalisin ako ng Hunterial dahil birhen pa ako nang makuha mo. Wala ka lang tapang. Tumawa siya ng mapakla. Parang ang pagiging birhen na iyon wala nang kwenta. Punit na laman lang yan, tanga at wala nang iba. Pwede mo namang sinabi sa akin, McCoy. Napahinto siya sa mura na lumabas mula sa bibig nito. Ngayon lang niya narinig siyang magmura. Kaya ka umalis ng Hunterial dahil sa mga sinabi niya, mahinahon ang tanong nito pagkatapos. Nalilitong tumango siya. Hindi pa rin siya nakakabawi sa bayolenteng reaksyon nito kanina. Narinig niya ang marahas na pagbuntong hininga nito. Hindi totoo ang lahat ng sinabi ni Audrey, Cindy. Diyos ko, hindi ako makapaniwala na susubukan pa niya yung kalokohan. Napapailing na sabi nito. Hindi rin ako makapaniwalang sasabihin mo sa kanya na wala akong sinabi sa kanya. Totoo ba na naniniwala ka na kaya kong ikwento sa kanya o kahit kaninong ibang tao ang nangyari sa atin? Parang nasasaktan ang boses ni McCoy. Sinabi mo walang ibang nakakaalam ng bahay mo sa Hunterial. Paano nga ba nalaman ni Audrey kung saan ako pupuntahan para kausapin? Duda pa ring tanong niya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Umiling ito. Pagkatapos ay saglit na nag-isip ito. Kaibigan niya ang interior decorator na kinuha ko para sa mountain cabin na yon. Doon niya siguro nalaman. O baka pumunta muna siya sa bahay ng mga magulang ko bago siya direktang nagpunta sa kubo. Hindi ko alam. Pero sumpa ko, Cindy, wala akong sinabi sa kanya. Pakiusap, paniwalaan mo ako. Nakita kayo ni Ella rito sa Zebus. Magkausap kayo ni Audrey. Lumuwas ako dahil gusto akong makausap ni Ate Gwen. Dito namin napagkasundo ang magkita. Nilapitan ako ni Audrey rito at nakipag-usap. Pero bago pa man yon, malabo na kami. Mula noong lumipat ka sa pad ko, hindi na kami nagkikita. Sinalubong niya ang mga mata nito. Hindi ko na alam. Hinawakan nito ang kamay niya. Hindi ko kayang sabihin sa iba ang tungkol sa nangyari sa atin, Cindy. Sobrang espesyal iyon. Ang saya-saya ko na gusto ko siyang itago ng lihim sa puso ko. Pero hindi ko kayang gawin iyon sa'yo, Cindy. Mahal na mahal kita. Mahal mo ako. Tanong niya, hindi makapaniwala. Mahal mo ako kaya pala iniwan mo ako noong umaga matapos may mangyari sa atin. Importanteng makausap ko si Ate Gwen. Gusto ko nang malaman sa kanya kung sino talaga ang ama ni Kisha. Gusto ko nang tapusin ang issue tungkol doon dahil alam kong magiging hadlang iyon sa gagawin kong pagtatapat sa'yo. Saglit na nakalimutan niya ang sariling issue. At sinabi ba niya kung sino ang daddy ni Kisha? Tumango ito. Hindi ang daddy mo. Tama ka, hindi mo kapatid si Kisha. Pero bakit ang pangalan ng daddy ko ang sinabi niya? Nakilala raw niya ang daddy mo sa kasino. Naging kampante ang loob niya rito. Hindi naman daw niya alam na seseryosuhin ko ang pangalang ibinigay niya. Nagulat siya nang malaman niyang nagpa-imbestiga ako. At lahat ng nangyari ay nagdala sa akin sa'yo. Hindi pa rin siya makapaniwala. Parang hindi pumapasok sa isip niya ang mga paliwanag nito. Ilang araw na akong nakaalis ng Hunterial, hindi mo ako sinundan. Ni ho wala. Akala ko. Inilagay ko muna sa ayos sina Ate Gwen at Kisha. Nasa Bulacan na sila ngayon kasama ng mga magulang ko, pero babalik din sila pag natapos na ang proyekto nila. Pumasok na ngayon si Papa sa Bulacan.
Nagtulong na silang mag-ama. Mukhang nagkakasundo na silang tatlo, no, 4 pala, kasama si Kisha. Ninisyan siya nito. Gusto niyang ipaabot ang paumanhin niya dahil nadamay ka pa sa kalokohan niya. Hindi rin magtatagal, makikilala mo siya at ang iba ko pang pamilya. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong gawin ang sarili kong bagay. Pinanood niya ito nang ilabas nito mula sa bulsa ng suot nitong pantalon ang isang kahita. Binuksan nito iyon. Parang kinindatan siya ng solitaryong diamanting palamuti ng singsing sa loob ng kahita. Hindi ito ang orihinal na plano para ibigay ko sa iyo ang singsing. Dapat ito ay pagkatapos nating kumain. At pagkatapos kong ideklara na mahal kita. Pero hindi naman mahalaga ang seremonya. Anitong titig na titig sa kanya. Pakakasalan mo ba ako, Cindy Ambida? Maging asawa ko at tumira tayo kung saan talaga tayo nababagay, sa Honterial. Naramdaman niyang nanginig ang mga tuhod niya. Umupo siya sa silyang naroon. Hindi ba ang sagot mo? Tanong ni McCoy na kabado. Tiningalan niya ito at sagot. Tatanggapin mo ba ang hindi bilang sagot? Umiling ito. May plan B ako kung sakaling tumanggi ka. Napamaang siya, pinipigil niyang tumawa ng masaya. Ang galing ng lalaking ito, kakatapos lang niyang sabihin na mahal siya at tanungin kung magiging asawa niya siya. Grabe, ano ba ang ginawa ko para karapat-dapat akong magkaroon ng ganitong asawa? Ano ng plan B? Tanong niya nang may halong kaba. Pupunta ako sa bahay ninyo. Sasabihin ko sa daddy mo ang nangyari sa ating dalawa. Siya ang hahayaan kong magdesisyon para sa ating dalawa. Namilog ang mga mata niya. Gagawin mo yon? Ang ibig kong sabihin mo kay daddy na alam mo na. Oo, mabilis nitong sagot, ganun ako kadesperado para makuha ka. Mabilis siyang nag-isip. Sa sakit na naramdaman niya ng nakaraang araw, hindi na niya gustong maramdaman pa uli iyon. Hindi mo na kailangang dumaan sa ganyang abala. Pumapayag na akong magpakasal sa'yo, sagot niya. Nangilid ang mga luha sa mga mata niya. Hindi niya akalaing iiyak siya dahil sa sobrang kaligayahan ngayon. Pumapayag ka na? Parang drama-drama ulit nito. Tumango siya. Inalalayan siya nitong tumayo. Mahal kita. Hindi mo lang alam kung gaano, Cindy. Wala akong ideya. Kasi hinayaan mo akong umalis ng Hunterial. Sinabi ko na ang rason, di ba? Inayos ko lang sina Ate Gwen. Saka, akala ko naman natakot ka lang sa nangyari sa atin. Gusto kong wala na akong ibang pinoproblema bago ako mag-propose sa'yo. Iyong tipong ikaw na lang ang iintindihin ko, mahabang paliwanag nito. Mahal na mahal kita. Pasensya kung iba ang naging palagay mo sa hindi ko agad pagpapakita sa'yo. Ipinrepara ko ang lahat ng ito para espesyal talaga ang okasyon. Isang beses lang ako magpo-propose sa buong buhay ko. Ngumiti ito ng matamis. Ipinikit niya ang mga mata niya. Ninamnam niya ang bawat salitang sinabi nito. Cindy! Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Ang gwapong mukha nito ang nakita niya. At oo, hindi siya nananaginip. Totoo lahat to. Inaakala niyang gigising siya araw-araw na kasama ang mukha niya sa tabi niya. At sapat na iyon para mawala ang lahat ng kanyang mga alalahanin kung meron pa man. Sa Hunterial tayo titira pagkakasal natin? Kung hindi mo gusto, gusto ko doon. May bago na akong kaibigan, si Kathy, putol niya sa sinasabi nito. Mahal ko ang Hunterial. Lagi ko nang minahal. Nagpahid siya ng mga luha. Hindi ko lang in-expect na makakabalik pa ako roon at titirang muli roon. Umiti ito at pinahid ang mga luha niya. Mahal mo ang Hunterial. Pero paano naman ako? Mahal mo ba ako? Ibinitin muna niya ito. Pinagmasdan niya ng mabuti bawat anggulo ng mukha nito. Nang makitang unti-unti na itong napapangiwi ay pinagsalikop niya ang mga kamay sa mukha nito. Mahal na mahal kita, McCoy. Inangkin nito ang mga labi niya. Buong pusong nagpaubaya siya. Kung hindi pa bumukas ang pinto ng function room ay hindi pa sila maghihiwalay. Pwede na ba kaming mag-start mag-serve? Nakangiting tanong ni Ella sa kanila. Magkasabay na tumango sila ni McCoy. Muli niyang inilibot ang mga mata sa paligid. Sa pagkakataong iyon, na-appreciate niya ang nakikita niya. Isa iyong espesyal na ayos ng silid. Para sa marriage proposal na tinanggap niya mula kay McCoy. Wala na siyang ibang mahihiling pa. Mayroon pa palang mahihiling si Cindy.
At pinagbigyan siya ni McCoy roon. Isang kasalang parang kwento sa alamat. Literal nga. Biro lang ang tanong niya, pero sineryoso nito ng todo ang hiling niya. Mahal, gusto kong maging Snow White sa kasal natin. Ikaw ang Prince Charming, lambing niya isang linggo bago ang kasal. Sakto sa setting, sobrang gubat talaga ang ambience. Fairy tale na fairy tale. Kasama ba lahat ng 7 duwende? Walang problema. Ang akala naman niya ang biru-biruan lang iyon, mantakin bang totohanin ito iyon? Ngayon, habang naglalakad siya sa pasilyo na tinatabura ng mabangong ilang-ilang at mga jasmines, nag-aalala siya na baka mag-smear ang maskara niya sa kakaiyak. Hindi naman niya kasi sukat akalain na ganoon ang forest wedding na naghihintay sa kanya. Talagang tinotoo ng kanyang groom ang sinabi nito, kumpleto ang 7 duwende ni Snow White. Sila ang nagsilbing mga abay niya dahil isang simpleng kasal lamang iyon. Kasama sa bridal entourage sina Ella bilang maid of honor at si Vince Legarda ng Mountain Peak Resort bilang best man ni McCoy. Mayroon ding 2 peres ng ninong at ninang. Naroon din si Owen, ang batang kapitbahay ni McCoy sa katabing unit ng kanyang kondominium. Kasama nito ang biyudong daddy nito na pwedeng mapagkamalang kuya lang nito. Plano ni Julian Tengson na bumili ng property sa Hunterial. Salamat kay Gwen, napilit na dumalo ito sa kasal nila. Gaya ng papa ni na McCoy at Gwen, halos nasisigurado na ng pamilya ang tagumpay ni Gwen sa real estate. Palagi pa ring nakaalalay rito ang mga magulang nito at ni McCoy. Nagulat pa siya nang sa halip na ang pinili niyang trage de boda sa couturier ang isusuot niya, puting Snow White-inspired wedding gown ang isinuot niya. May korona pa sa itaas ng belo. Umiiyak na tumatawa siya nang maipasa siya ng daddy niya kay McCoy sa harap ng huwes na magkakasal sa kanila. Para mapadali ang kasal, napagpasyahan nilang isang pribado seremonya na lang muna sa Grove malapit sa Mountain Foot Resort nito ang ganapin bago na nila planuhin ang ingranding kasal sa simbahan. Napaka-pribado ng kasal. Maliban sa mga sponsors, ang nagkasal na huwes, at ang 7 duwende na siyang tagabitbit ng kanyang trail, wala pang 20 ang mga panauhin nila sa espesyal na araw na iyon. Saan mo nakuha ang mga duwending ito? Umiiyak at tumatawang tanong niya sa kanyang gwapong groom na napakakisig sa kanyang suot na barong Tagalog. Kay Ella. Kinausap ko siya at humingi ako ng tulong. Tamang-tama, may sideline pala siya sa mga comedy bar. Ginagaya raw niya si Snow White at sila ang 7 duwende niya. Ang galing, di ba? Nakangiti siya hanggang tenga. Nagustuhan mo ba, Mrs. Ortiga? Nagustuhan? Mahal na mahal ko. Mr. Ortiga. Iniapos niya ang mga braso sa batok nito at aktong hahalikan sana ito sa mga labi nang pigilan sila ng may edad at nakakalbo ng huwes. Kaibigang matalik ito ng pamilya Ortiga. Hep hep. Mamaya na yan, lovebirds. Halina kayo at nang masimulan na natin ang seremonya, sabi ng palabirong huwes. Nagkangitian silang dalawa, pagkatapos ay natatawa pa ring tumaliman na. Pero pasaway pa rin ang groom. Bago tuluyang nagsimula ang seremonya ay bumulong ito sa kanya, gagawin ko ang lahat para sa buhay ko, Cindy. At ikaw yon ang buhay ko. Alam mo na iyan, hindi ba? Kasunod nyon ay bigla siyang ninakawan nito ng isang matunog na halik. Napapalatak na lang ang huwes, iling-iling. Sa kabila ng lahat ng sakit, pagkalito, at hindi pagkakaunawaan, nanaig pa rin ang tunay na pag-ibig sa pagitan ni Cindy at McCoy. Sa gitna ng mga bulaklak, duwende, at mga luha ng kaligayahan, natupad ang pangarap nilang makasama ang isa't isa habang buhay. Sa isang kasal na animo ihinugot mula sa isang engkantadong kwento, punong-puno ng hitik sa tawanan, yakap, at pangakong walang iwanan, sinimulan nila ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Sa Hunterial, kung saan nagsimula ang lahat, doon din nila muling binuo ang kanilang masayang habang buhay. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.